Ang mata ng CEO ay napatigil sa isang pamilyar na tanawin sa gilid ng kalsada. Isang babae. Bitbit ang isang bata na nakatayo sa ilalim ng init ng araw habang nag-aalok ng turon sa mga dumaraang sasakyan. Boss, traffic yata. Biglang putol ng driver nang biglang sumigaw ang CEO. Stop the car! Madiin niyang utos na parang wala nang mas mahalaga sa oras na yon. Bumaba siya ng sasakyan at ang mga matay nakapako sa babaeng hawak ang basket ng turon. Hindi mapigilan na magkahalong emosyon sa kanyang mukha habang unti-unti siya naglalakad palapit. Bumunot siya ng pera mula sa kanyang wallet at matapang na sinabi, I will buy that for 20,000 pesos. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! 3 taon na nakalipas na magsimula ang kwento ni na Arol at Lorraine. 2 taong nagmula sa magkaibang mundo. Si Lorraine, anak ng isang mahirap na pamilya, ay isang scholar sa prestihiyosong universidad kung saan naman nag-aaral ang mga mayayaman at makapangyarihan. Doon niya nahalala si Arol, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Casanova, isang pangalan na simbolo ng yaman at impluwensya sa bansa. Noong una si Lorraine ay tahimik lamang na umiwas sa mga mata ng mayayamang mag-aaral. Para sa kanya, mahalaga ang bawat sandali sa eskwela. Ito ang tanging susi sa kanyang pangarap na may angat ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ngunit isang araw, sa gitna ng kanilang campus library nagtagpo ang kanilang mga landas. Habang abala si Lorraine sa pag-aaral, aksidenteng natabig ni Arol ang kanyang mesa. Nagbagsakan ng mga papel ni Lorraine sa sahig. Pasensya na, hindi ko sinasadya, sabi ni Arol, sabay luhod upang tulungang pulutin ang kanyang mga gamit. Hindi naman inaasahan ni Lorraine ang mapagkumbabang kilos ng binata. Kilala si Arol sa universidad bilang charismatic at laging napapaligiran ng mga kaibigan. Ngunit sa sandaling yon, tila nag-iba ang tingin niya rito. Habang pinupulot ni Arol ang mga nagkalat na papel, tahimik lamang si Lorraine. Pilit niyang nililihis ang kanyang mga mata at iniisip kung paano makakawala sa sitwasyon. Salamat, mahina niyang sabi sabay kuha ng mga papel mula sa kamay ni Arol. Ngumiti naman ang binata, pero halata sa mga mata niyang interes na tila nais pang makilala ang kaharap. Masyado kang seryoso mag-aral. Parang halos dito ka na nakatira. Biro pa ni Arol habang inaayos ang mga natirang gamit sa mesa ni Lorraine. Nagulat naman si Lorraine sa kanyang sinabi, ngunit nananatiling maingat. Ganun talaga, kailangan ko magdoble kayod para sa mga pangarap ko. Sagot niya na hindi naman tumitingin ng diretso kay Arol. Alam mo, minsan, pangit din kung wala kang social life. Yung puro aral na lang. Wika ni Arol sa dalaga. Napangiti naman ng bahagya si Lorraine, ngunit agad din itong nawala. Hindi lahat ay may karapatang magsaya ng basta-basta. Sagot niya naman ng seryoso, sabay buhat sa kanyang mga gamit. Salamat ulit. Pero kailangan ko nang bumalik sa ginagawa ko. Pilit niyang iniiwasan ang tingin ni Arol at nagsimula ng maglakad papunta sa kabilang bahagi ng library. Pero bago pa siya makalayo, nagsalitang muli ang binata. Lorraine, diba? Alam mo, hindi naman masama kung may makakausap ka paminsan-minsan. Sabi pa ni Arol, na ikinabigla naman ni Lorraine. Hindi niya inaasahan na kilala nito ang pangalan niya. Natigilan si Lorraine, ngunit hindi siya lumingon. Pasensya na, Arol. Hindi ko talaga ugaling makipag-usap sa mga taong malayo sa mundo ko. At sa isang iglap, iniwan niya si Arol na nakatayo. Nagtataka at tila higit na naaakit sa misteryosong babae na tila nagsisikap umiwas sa kanya. Sa mga sumunod na araw, tila naging isang kapalaran ang madalas na pagkukrus ng landas ni na Arol at Lorraine.
Sa hallway, sa kantina, at maging sa mga common areas ng universidad, lagi na lamang natataon na nasa iisang lugar sila. Ngunit habang si Arol ay tila nagiging mas determinado na makipagkaibigan, si Lorraine naman ay lalong nagiging mailap. Isang hapon sa campus, habang papunta si Lorraine sa library dalang isang tambak na libro, bigla na namang sumulpot si Arol, nakangiti at may dalang 2 baso ng kape. Alam kong hindi mo ako gusto makausap pero baka lang gusto mong uminom ng kape? Sabi ni Arol habang inaabot ang isang baso. Tumingin si Lorraine sa kanya na nag-aatubili. Arol, ilang beses ko bang kailangan sabihin na hindi mo kailangan gawin to? Hindi ko kailangan ng kaibigan. Ngunit hindi natinag ang binata. Hindi naman kita pinipilit. Iniisip ko lang, baka gusto mong subukan. Wala namang mawawala, diba? Kasi look, parang ang lungkot-lungkot buhay mo, mag-enjoy ka rin minsan. Natahimik naman si Lorraine. Pinili niyang hindi sagutin ang tanong at umalis. Iniwan si Arol na nakatayo pa rin sa lugar. Hawak ang kape, ngunit habang papalayo si Lorraine, hindi niya mapigilang magtanong sa sarili kung bakit ba sobrang porsigido ng binata na makalapit sa kanya. Kinagabihan sa study area ng library, abala si Lorraine sa pagsusulat ng kanyang research paper nang mapansin niyang may isang maliit na papel na nakasilid sa pagitan ng mga pahina ng isa sa mga librong hiniram niya. Binuksan niya ito at nakita ang maayos na sulat kamay. Ano kayang itsura ng smile mo? Smile ka naman. Masyado kang seryoso eh. Napabuntong hininga si Lorraine at matipid na napangiti. Galing kay Arol yon. Ang kulit talaga ng lalaking yun. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pagsisikap ni Arol na makipagkaibigan kay Lorraine. Hinahanap niya ito sa pagitan ng mga klase. Sinasamahan sa library kahit hindi sila magkausap. At minsan pa ay nag-iiwan ng mga simpleng notes na naglalaman ng mga nakakatuwang biro o encouraging words. Dahan-dahan, kahit hindi aaminin ni Lorraine, unti-unti niyang nararamdaman ang sinseridad ni Arol. Sa isang pagkakataon, habang magkasabay silang naglalakad palabas ng campus dahil sinadya ni Arol na hintayin siya, tinanong siya ng binata. Bakit ba ayaw mo akong kausapin ng maayos? Ano bang meron sa akin na parang ang laking kasalanan ko yata sa mundo mo? Huminto pa si Lorraine at hinarap si Arol at ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi mo kasi maintindihan. Hindi madali ang buhay ko. Hindi tulad mo, Arol. May mga bagay na wala akong karapatang ipaglaban. Kasama ng pakikipagkaibigan sa tulad mo. Saglit na natahimik si Arol, ngunit hindi niya iniwasan ang tingin si Lorraine. Alam kong hindi madali. Pero paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Lorraine, hindi kita pinipilit. Pero gusto ko lang ipaalam na kahit magkaiba tayo, handa akong intindihin ang mundo mo. Napabuntong hininga naman si Lorraine. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng sariling pader na itinayo laban kay Arol. At doon nagsimula na ang kaunting pagbitaw sa kanyang takot. Isang hakbang patungo sa pagtitiwala. Sa wakas, matapos ang ilang linggo ng walang sawang pangungulit ni Arol, napapayag din niya si Lorraine na makipagkaibigan. Sa simula, limitado pa rin ang pakikitungo ng dalaga, ngunit sa paglipas ng mga araw, natutunan niya magtiwala kay Arol. Naging mas madali ang bawat tawanan, usapan, at pagsasama nila. Lalo na sinikap ni Arol na iparamdam kay Lorraine na hindi mahalaga ang agwat ng kanilang mga mundo. Ngunit kasabay ng lumalalim nilang pagkakaibigan, dumarami rin ang mga matang nakatingin sa kanila, lalo na mula sa mga kababaihang may lihim na paghanga kay Arol. Sa tuwing magkasama sila sa campus, hindi maiwasang sumalubong sa kanila ang mga titig ng iba. Ang iba'y puno pa ng inggit, ang iba naman may bahid ng pagdududa.
Isang araw sa kantina, habang magkasabay na kumakain sina Arol at Lorraine, narinig nilang bulungan ng ilang mga grupo ng mga estudyante sa kabilang mesa. Si Lorraine na naman? Bakit kaya siya laging kasama ni Arol? Tanong ng isa, sabay ira pa kay Lorraine. Kasi naman, ibang klase talaga si Arol. Ang hilig niyang kumukup ng mga, alam mo na. Sagot ng isa pa habang tumatawa naman ng mapanlait. Napansin ni Lorraine ang mga ito at hindi niya mapigilang makaramdam ng hiya. Agad niyang iniwas ang tingin at halos hindi na makatingin kay Arol. Tahimik lamang siya at nagpapatuloy sa pagkain. Ngunit ramdam ni Arol ang bigat ng nararamdaman ng dalaga. Lorraine, sabi ni Arol at bahagyang yumuko para makita ang mukha ng dalaga. Narinig mo na naman sila, no? Hindi naman sumagot si Lorraine, ngunit halata sa kanyang mukha ang pagkailang. Huminga ng malalim si Arol bago magsalita. Alam mo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Wala silang alam sa'yo. At higit sa lahat, wala silang karapatan na husgahan ka. Mas kilala kita kaysa sa kahit sino man sa kanila. Pero Arol, sagot ni Lorraine sa mababang tinig, hindi mo naiintindihan. Lahat sila. Para bang tinitingnan ako na parang wala akong karapatan na mapabilang sa mundo mo. Na makipagkaibigan man lang. Nahihirapan akong huminga minsan. Napatigil si Arol at tumingin ng diretso kay Lorraine. Lorraine, kung alam mo lang kung gaano kitang pinapahalagahan, hindi ko hinahanap ang opinyon nila. Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang meron tayo bilang magkaibigan. Kaya wag mo silang hahayaan na sirain ang tiwala mo sa sarili mo. Sa mga sandali yon, tahimik na tumango si Lorraine. Kahit may kaba sa kanyang dibdib, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Unti-unti natutunan niyang tanggapin na hindi niya kailangang patunayan ng sarili sa iba. Lalo na't si Arol mismo ang nasa tabi niya. Handang ipaglaban ang pagkakaibigan nila laban sa mapanghusgang mundo. Nang sumunod na araw, habang masaya at walang malay nagkakwakantuhan sina Arol at Lorraine sa isang bench sa loob ng campus, biglang lumapit ang isang grupo ng kababaihan. Nangunguna sa kanila si Stacy, isang kilalang mayaman. Maraming nagkakandarapang lalaki at matagal nang may gusto kay Arol. Kilala rin siya bilang family friend ng pamilya Casanova. Nang makalapit sila, agad diyang sinipat si Lorraine mula ulo hanggang paa. At ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng pang-aalipusta. Ang kapal naman ng mukha mo, Lorraine. Sabi pa ni Stacy at ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Wala ka na bang ibang pwedeng guluhin, ha? Napakababa ng level mo para makisiksik sa mundo namin. Lalo na kay Arol. Napatingin si Lorraine sa kanya at halatang nasaktan. Ngunit pinipilit na huwag magpakita ng kahinaan. Nakatikom ang kanyang mga kamay habang pilit na inaayos ang sarili. Si Arol naman ay agad na tumayo. Halatang nagulat sa ginawang pag-atake ni Stacy. Stacy! Matigas na sabi ni Arol at ang mga matay seryoso. Anong problema mo? Bakit mo ginaganyan si Lorraine? Bakit? Sinabi ko lang naman ang totoo Sagot pa ni Stacy. Hindi alintana ang galit sa boses ni Arol. Hindi mo ba napapansin, Arol? Ang babang klase ng babaeng yan. Nakakahiya siya para sa'yo. Nandito lang naman siya dahil paaral siya ng kung sino man dyan. Hindi ka nga nakakasiguro kung malinis nga bang babae yan Huminga ng malalim si Arol. Halatang pinipigil ang kanyang galit. Lumapit siya kay Stacy at diretsahang tumingin sa kanya. Alam mo, Stacy, kung sino man nakakahiyang kasama, hindi si Lorraine yun. Alam mo kung matagal mo na akong kilala. Pero hindi mo ba naiintindihan na hindi ko kailanman papayag na tratuhin ng ganito ang sino man? Lalo na ang taong malapit sa akin. Napatingin si Lorraine kay Arol na halatang gulat sa kanyang sinabi. Si Stacy naman ay nahalatang nagulat din. Ngunit pilit na pinapanindigan ang kanyang galit.
Akala mo ba maiintindihan kita? Patuloy pa ni Arol. Kung ganyan ka makitungo sa iba, Stacy, mas mabuti pang wag mo na akong lapitan ulit. At para sa kaalaman mo, Lorraine deserves more respect than what you're giving her. Hindi naman makapagsalita si Stacy sa puntong yon. Ang kanyang mga kaibigan ay tahimik na lamang at hindi makatingin ng diretso kay Arol. Samantala si Lorraine ay nananatiling nakaupo, tahimik, ngunit puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula kay Arol. Matapos ang ilang segundo ng tensyon, bigla na lamang tumalikod si Stacy at ang kanyang grupo. Bit-bit ang natitirang kanilang dignidad. Nang mawala na sila, bumalik si Arol sa tabi ni Lorraine na tila ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Pasensya ka na, sabi pa ni Arol at ang kanyang tono ay maamo. Hindi ko alam kung bakit nila kailangan gawin yan. Pero gusto ko malaman mo na hindi nila opinyon ang mahalaga. Ang mahalaga, Lorraine, ay kung anong tingin ko sa'yo. At tingin ko, ikaw ang isa sa pinakamahalaga sa buhay ko ngayon. Hindi na nakapagsalita pa si Lorraine. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong handang ipaglaban siya. Isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, napangiti siya ng bahagya at tahimik na tumango. Mula sa araw na yon, mas lalong tumibay ang tiwala nila sa isa't isa at mas lumalim ang kanilang pagkakaibigan na tila nagsisimula ng magbunga ng mas matamis na damdamin. Kinabukasan, dahil sa matinding galit at inis na nararamdaman ni Stacy matapos siyang pahiyain ni Arol sa harap ni Lorraine, agad niyang sinabi ang nangyari sa ina ni Arol, si Madam Eva Casanova. Si Madam Eva ay kilalang mataray at may matibay na paniniwala tungkol sa klase ng mga tao na dapat makisalamuha sa kanilang pamilya. Nang marinig niya ang kwento ni Stacy, agad siyang nag-init ng ulo. Kinagabihan, tinawag ni Madam Eva si Arol para kausapin. Nasa malaking sala sila ng kanilang mansyon, puno ng mga magagarang muebles na lalong nagpaigting sa malamig na atmosfera ng usapan. Arol, panimula ni Madam Eva habang nakatingin ng diretso sa anak. Ano itong naririnig kong tungkol sa babaeng yan? Si Lorraine? Ang balita ko ay aali-aligid dito sa'yo na isang hampas lupa. At higit sa lahat, pinapahiya mo pa si Stacy para lang ipagtanggol siya. Napabuntong hininga si Arol. Mom, hindi mo naiintindihan. Wala kang alam tungkol kay Lorraine. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Mabait siya, matalino at may mabuting puso. Nagtaas naman ng kilay sa Madam Eva. Totoo? Arol, huwag kang magpasilaw sa mga ganong klase ng babae. Mga oportunista. Ang buhay natin ay hindi para sa mga taong tulad niya. Hindi mo ba naiintindihan kung ganong kaimportante ang pangalan ng pamilya natin? At si Stacy, isa sa mga pinakamalapit na pamilya natin. Siya nararamdaman ng kahihiyan dahil sa'yo. Nakakahiya kina kumpadre. Mom, sagot naman ni Arol na may diin sa kanyang boses. Hindi ko sinasadya na masaktan si Stacy. Pero mali siya. Hindi niya dapat ginanon si Lorraine. Walang karapatan si Stacy o kahit na sino man na tratuhin si Lorraine ng ganoon. At kung ang ibig sabihin ng protektahan ng pangalan ng pamilya natin ay hayaan ng ganitong klaseng kawalan ng respeto, hindi ako papayag. Natahimik si Madam Eva sandali, ngunit ang ekspresyon niya ay puno na rin ng pagkadismaya. Arol, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Masyado ka nadadala ng damdamin mo. Kung talagang gusto mong makipagkaibigan sa babaeng yan, gawin mo. Sa paraang hindi makakasira sa reputasyon natin. At tandaan mo, Arol, ako ang iyong ina. At hindi ko hahayaan na basta-basta mong sirain ang pangalan ng Casanova dahil lamang sa babaeng yan. Ngunit tumayo si Arol, seryoso ang mukha. Kung gano'n ang iniisip mo, Ma,
Baka panahon na para makita mo ang halaga ng ibang bagay maliban sa pera at reputasyon. Ang pakikipagkaibigan o kahit pagmamahal ay hindi dapat basehan sa estado ng buhay. Kung hindi mo kayang tanggapin yon, pasensya na. Pero hindi ko hahayaan na ikaw o kahit sino ang magdikta sa akin. Naglakad palabas si Arol at iniwan si Madam Eva nagulat sa tapang ng anak. Habang paakyat si Arol sa kanyang kwarto, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Pero alam niya sa sarili niyang tama ang ginawa niya. Ipaglaban si Lorraine, hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang isang taong mahalaga sa kanya. Samantala si Lorraine naman ay walang kaalam-alam sa nangyari. Ngunit sa mga araw na sumunod, napansin niya ang pagiging tahimik at tila malalim na iniisip ni Arol tuwing magkasama sila. Bagamat may kaba sa kanyang dibdib, hindi niya ito maitanong. Iniisip na baka ayaw na ni Arol na idamay pa siya sa problema. Ngunit sa kabila ng lahat, unti-unti niya nararamdaman na higit pa sa pagkakaibigan ang nag-uugnay sa kanila. Nang sumunod na araw, nararamdaman ni Lorraine ang ginawang karahasan sa pamilya nila nang dahil lamang sa pagkakaibigan nila ni Arol. Gumawa ang madam ng paraan upang maipatanggal sa trabaho ang kanyang ama at ganun din sa kanya. Ipinatanggal din siya sa kanyang scholarship na tanging katuwang niya upang makapagpatuloy sana sa pag-aaral. Nang malaman nito ni Lorraine ay halos maguho ang kanyang mundo. Nang malaman ni Arol ang nangyari, hindi niya mapigilang magalit sa kanyang ina. Agad niyang hinarap si Madam Eva sa kanilang mansyon. Dala ang nag-aalab na emosyon. "Mom!" Sigaw niya habang pumapasok sa malaking sala kung saan kalmado ngunit matigas ang mukha ni Madam Eva. "Ikaw ang may kagagawa nito, hindi ba? Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ng trabaho ang tatay ni Lorraine at bakit siya natanggal sa scholarship." Hindi umimik si Madam Eva sa una, ngunit hindi nagtagal ay tumayo na ito. Nananatiling mahinahon, ngunit ang tinig ay puno ng otoridad. "Arol, ginagawa ko lamang ang tama. Ang babaeng iyon ay hindi nararapat sa iyo. Mas mabuting malaman niya ng maaga na hindi siya pwede sa mundong ito." "Hindi mo ba naiintindihan?" Sigaw pa ni Arol at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakatikom. "Hindi mo pwedeng sirain ang buhay ng isang tao dahil lang sa hindi mo siya gusto. Hindi mo pwedeng husgahan ang halaga niya batay sa kung saan siya nanggaling." Ngunit nananatili si Madam Eva sa kanyang paninindigan. "Ginagawa ko ito dahil mahal kita, anak. Isang araw, magpapasalamat ka sa akin. Hindi mo kailangan ng komplikasyon ng buhay na maaaring ibigay sa iyo ng babaeng yan." Hindi na napigilan ni Arol ang sarili. "Kung ganito ang klase ng pagmamahal mo, Ma'am, mas pipiliin ko na lang mawalan ng lahat kesa mawalan ng dignidad. Hindi mo ba nakikita? Si Lorraine na nagpaparamdam sa akin ng totoong halaga ng buhay at hindi ang yaman o reputasyon na laging sinasabi mo." Nagulat naman doon si Madam Eva sa sinabi ng anak, ngunit hindi niya ito pinahalata. "Sige, Arol. Kung yan ang iyong desisyon mo, bahala ka. Pero tatandaan mo, kapag pinili mo ang babaeng yan, huwag mong aasang susuportahan kita. Mag-isa kang maglalakad sa mundong ito. At higit sa lahat, hindi ka makakatanggap ng mana mula sa akin." Ngunit matatag si Arol. Tumalikod siya sa kanyang ina. Bitbit ang mabigat na desisyon na maaaring magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Tumungo siya kay Lorraine na nooy umiiyak sa kanilang dating tambayan sa loob ng campus. Nang makita siya ni Lorraine ay agad siyang napabangon, ngunit halata naman ang lungkot at pagkalito sa kanyang mga mata. "Arol," mahina niyang sabi at pilit na pinipigil ang pag-agos ng luha. "Pasensya na. Hindi ko na kayang harapin ang ganitong sitwasyon. Mas mabuti pang umiwas na lang ako."
Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, lumapit si Arol at hinawakan ng kanyang mga kamay. Lorraine, hindi kita iiwan. Alam ko mahirap. Pero hindi kita hahayaang mag-isa. Mahal kita. Hindi lamang bilang kaibigan, ngunit masigit pa doon. At handa kitang ipagtanggol at protektahan kay Mommy. Natigilan naman si Lorraine at hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Aral, huwag mo sabihin yan. Hindi pwede. Masisira lang ang buhay mo kung ipagpapatuloy mo ang ganito. Mahirap lang ako. Mayaman ka. At hindi mo pa nakikita na iyan ang dahilan kung bakit tayo pilit na pinaglalayo ng Mommy at pilit na sinisira ang buhay namin ng pamilya ko? Harold, hindi ako nababagay sa'yo. Masisira lang ang buhay ko kung mawawala ka. Sagot ni Arol na may matinding emosyon. Handa akong iwan ang lahat para sa'yo, Lorraine. Ang yaman, pangalan, lahat. Ikaw ang mahalaga sa akin. Sa kabila ng kanyang takot at pag-aalinlangan, naramdaman ni Lorraine ang sinseridad sa mga salita ni Arol. Yumakap siya sa binata na tila humuhugot ng lakas mula sa kanya. Sa mga sandaling yon, nagdesisyon silang harapin ang lahat ng hamon ng magkasama. Gaano man kahirap o kasakit. Kinabukasan, tuluyang hindi na napigilan ni Arol ang galit at sama ng loob sa ginawa ng kanyang ina. Ilang beses niyang tinangkang kausapin ito ng maayos, ngunit walang nagbago. Malinaw sa kanya na si Madam Eva ang may kagagawan ng pagkawala ng scholarship ni Lorraine at ang pagtatanggal sa trabaho ng ama nito. Para kay Arol, ito na ang huling patak. Matapos ang mainit na pagtatalo nila ng kanyang ina sa pagkainan, nagdesisyon si Arol na tapusin na ang lahat ng tensyon sa kanyang tahanan. Isang marahas na hakbang ang gagawin niya. I'm done. Madiit niyang sabi kay Madam Eva, sabay bitbit ng isang bag na naglalaman ng ilan sa kanyang mahahalagang gamit. Kung ang pagmamahal mo sa akin ay lagi lang nakabase sa kung anong gusto mo, ayoko na. Lalabas ako ng bahay na to at wala kang magagawa. Arol, huwag kang umalis ng bahay na to. Huwag kang magpakasira sa babaeng walang kwenta. Galit na sigaw pa ni Madam Eva. Uminto si Arol saglit sa harap ng pintuan. Huminga ng malalim at tumingin ng diretso sa kanyang ina. Kung sa tingin mo ang pagmamahal ay sukatan ng yaman at estado, pasensya na mo. Mas pipiliin ko ang babaeng walang yaman, pero may dangal, kesa naman manatili dito sa piling ng isang malamig na pader. Walang lingon-likod na iniwan ni Arol ang mansyon, at habang nagmamaneho siya papunta sa lugar ni Lorraine, ramdam niya ang halo-halong emosyon, galit, lungkot, ngunit higit sa lahat ay determinasyon. Samantala, nasa labas naman ng bahay si Lorraine. Nakatulala at lumuluha. Kasama niya ang kanyang ama na halatang lugmok na tila nawalan na rin ng pag-asa. Kanina pa nilang iniisip kung paano sila muling makakabangon matapos ang magkasunod na dagok na natanggap nila. Biglang huminto sa tapat ng bahay ang isang itim na sasakyan. Napatingin si Lorraine at bumaba mula rito si Arol, suot ang simpleng damit at may dalang backpack. Arol? Mahinang bulong ni Lorraine habang nagtataka at nag-aalalang tumingin sa kanya. Agad na lumapit si Arol at hinawakan ng mga kamay ni Lorraine. Lorraine, alam ko na ang lahat. Pasensya na. Ang mama ko, siyang may kagagawa ng lahat ng nangyari sa inyo. Napatunayan ko na. Hindi naman nakaimik si Lorraine. Ngunit baka sa kanyang mukha ang sakit at kawalan ng tiwala. Arol, bakit ka nandito? Dapat hindi ka na pumunta. Wala ka naman ng magagawa para ibalik ang nawala sa amin. Hinawakan naman ni Arol ang kanyang mga balikat at seryosong tumingin sa kanyang mga mata.
Lorraine, mahalaga ka sa akin. Hindi kita hahayaang mag-isa sa laban na to. Umalis ako sa bahay namin. Iniwan ang lahat. Dahil gusto kong patunayan sa'yo na hindi hadlang ang mundo namin para sa nararamdaman ko para sa'yo. Hindi mo nga kailangan gawin to, Arol. Mahinang sagot naman ni Lorraine habang patuloy na tumutulo naman ang kanyang mga luha. Pero ginawa ko at gagawin ko ulit kung kinakailangan. Tugon pa ni Arol. Lorraine, mahal kita. Hindi lamang bilang kaibigan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero sigurado ako. Ikaw ang gusto kong makasama. Saglit na natigilan si Lorraine sa narinig. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumuhos ang ulan. Napilitan silang pumasok sa loob ng bahay para magpatuyo. Habang naguhugas ng basang buhok si Lorraine sa banyo, hindi niya mapigilang isipin ang sinabi ni Arol. Mahal niya rin ito. Ngunit natatakot siya sa komplikasyon ng kanilang sitwasyon. Nang lumabas siya ng banyo, nakaupo si Arol sa sofa at tila malalim ang iniisip. Napansin niyang basa pa rin ang suot nito. Kunin mo tong towel, sabi ni Lorraine habang iniabot ang isang tuwalya. Magpalit ka na rin ng damit, baka magkasakit ka pa. Tumango si Arol, ngunit bago siya magpalit, tumingin muna siya kay Lorraine. Salamat. Hindi ko alam kung paano kitang mapapasaya ngayon. Pero gagawin ko ang lahat para bumalik ang ngiti mo. Tahimik lamang si Lorraine habang tinititigan si Arol sa sandaling yon. Hindi niya mapigilang madama ang init ng nararamdaman niya para dito. Sa isang idlap, nagkalapit ang kanilang mga tingin. Parang tumigil ang mundo sa kanilang paligid. Ang kanilang mga mata ay nagsasalita ng damdaming matagal nang ikinukubli. Arol, bulong ni Lorraine, ngunit bago pa siya makapagsalita ng kahit paano, dahan-dahan ang inilapit ni Arol ang kanyang muka at hinalikan siya. Nasa kwarto na sila noon ni Lorraine habang tulugan na rin ang iba. Sa simula, tila nagulat pa si Lorraine, ngunit hindi niya na nagawang umiwas. Nararamdaman niya ang sinseridad at pagmamahal ni Arol sa halik na iyon. Ang lahat ng alinlangan, takot at pag-aalinlangan ay nawala ng sandaling yun. Sa gabing yun, sa kabila ng ulan at mga alalahanin sa mundo, natagpuan ni Arol at Lorraine ang init at katiwasayan sa piling ng isa't isa sa simpleng tahanan na iyon. Ipinadama nila ang pagmamahal na pilit tinututulan ng mundo sa kanilang paligid. Ngunit habang nakayakap si Lorraine kay Arol sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang silid, isang tanong ang pumasok sa isip niya. Hanggang kailan kaya kami magiging ganito kasaya? Kinabukasan, habang abala si Lorraine sa paghahanda ng almusal, napansin niyang tahimik lamang ang kanyang ama. Si Mang Damian nakaupo ito sa lamesa. Malalim ang iniisip habang nakatitig sa malamig na tasa ng kape. Pa, okay ka lang ba? Tanong ni Lorraine habang iniaabot ang maliit na pandesal sa harap ng ama. Napatingala naman si Mang Damian at tinitigan ang kanyang anak. Lorraine, gusto lang sana kitang kausapin tungkol kay Arol. Nito sa seryosong tono. Natigilan naman si Lorraine. Alam niya na ang magiging takbo ng usapan. Ngunit, naghihintay siya. Handang marinig ang sasabihin ng ama. Alam kong mahal mo si Arol. Panimula ni Mang Damian. At hindi ko naman sinasabing masama siya. Pero hindi ko mapigilang mag-alala para sa iyo, anak. Pa, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Lorraine, bahagyang kinabahan. Lorraine, malumanay na paliwanag ng ama. Alam mo naman ang sitwasyon, hindi ba? Hindi tanggap ng pamilya ni Arol ang relasyon ninyo. At sa ganitong klaseng laban, kadalasan ang nasasaktan ay yung mas mahina ang laban. Ikaw.
Pa, hindi naman po ganun si Arol. Pinili niya na akong ipaglaban. Iniwan niya na ang lahat sa mansyon nila dahil lang sa pagmamahal niya sa akin. Sagot pa ni Lorraine at pilit na pinapakalma ang sarili. Umiling naman si Mang Damian. Anak, hindi lahat ng pagmamahal ay kayang-kayang solusyonan ng lahat ng problema. Hindi ko sinasabing hindi mahalagang nararamdaman niya para sa'yo. Pero magkaiba kayo ng mundo. Ngayon, baka kaya pa niyang talikuran ng pamilya niya. Pero hanggang kailan? Kapag dumating na ang panahon na kailangan niyang bumalik, ano na mangyayari sa inyo? Nananatiling tahimik sa Lorraine. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ng kanyang ama, ngunit ayaw niyang tanggapin na may posibilidad niyang tama ito. Gusto ko lang naman ng makakabuti para sa iyo, anak. Dagdag pa ni Mang Damian. Ayaw ko makita ka nasasaktan o nahihirapan sa huli. Hindi sapat ang pagmamahal kung puro pasakit lang ang dala nito. Hindi naman sinasadyang narinig ni Arol ang huling bahagi ng usapan habang papalapit siya sa pinto. Nabitbit niya ang ilang prutas ng pasalubong. Ngunit natigilan siya sa labas. Ang mga salitang binitawan ni Mang Damian ay tila pumukaw sa kanyang konsensya. Sa pagpasok niya, tumingin si Mang Damian sa kanya. Ngunit hindi nagpakita ng galit. Tila may halong awa at pag-aalala ang tingin nito. Arol, bungad ni Mang Damian. Ikaw mismo ang magtanong sa sarili mo. Handa ka bang harapin ang lahat ng pwedeng mangyari sa relasyon ninyo ng anak ko? Handa ka bang akuin ang mga sakit na maaaring danasin ni Lorraine? Dahil sa desisyon mong piliin siya? Tahimik na napatingin si Arol kay Lorraine. Nakita niya ang kaba at lungkot sa mga mata nito. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Alam ko po ang hirap ng kaakibat ng pinili kong landas. Pero sa totoo lang, hindi ko po alam kung paano magiging perpekto ang lahat. Ang alam ko lang, mahal ko si Lorraine at gagawin ko ang lahat para hindi siya masaktan. Tumingin naman si Mang Damian ng diretso kay Arol. Masarap pakinggan ang mga salitang gagawin ko ang lahat. Pero hindi sapat ang pangako, Arol. Kailangan mong ipakita sa gawa. At higit sa lahat, siguraduhin mong hindi mo bibitawan ang anak ko kapag dumating na ang araw na kailangan mong harapin ang pamilya mo ulit. Tila nagkaroon naman ng mabigat na espasyo sa pagitan nila. Alam ni Arol na tama si Mang Damian, ngunit hindi niya maipapangako ang lahat ng posibleng hinaharap. Samantala, kinagabihan sa kwarto ni Lorraine, nakaupo sila ni Arol sa gilid ng kama. Tahimik ang dalawa, tila iniisip ang mga nangyari. Lorraine, bulong ni Arol. Handa akong gawin ang lahat para sa atin. Pero kailangan mo ring malaman na baka hindi maging madali ang lahat. Nauunawaan ko ang gustong iparating ng iyong ama. Tumingin naman si Lorraine sa kanya. Arol, hindi ko hinihingi ang perpekto. Ang gusto ko lang ay magkasama tayo. Kahit gaano kahirap. Niyakap ni Arol si Lorraine at sa gabing iyon, nagdesisyon silang harapin ang lahat ng magkasama. Ano man ang mangyari, ngunit sa likod ng kanilang isipan, nananatiling nakatanim ang mga tanong. Hanggang saan ang kaya pang ipaglaban? Sa mga sumunod na araw, naging maayos ang pananatili ni Arol sa tahanan ni Lorraine. Nakita naman ni Mang Damian kung gaanong kasipag si Arol sa pagtulong sa mga gawaing bahay. Mula sa pagbubungkal ng lupa sa hardin hanggang sa pag-aayos ng bubong. Kahit sanay sa marangyang pamumuhay, hindi nag-atubili si Arol na mag-adjust para sa kanilang simpleng pamumuhay. Ngunit sa likod ng payapang buhay, may paparating na unos. Isang tanghaling tapat, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng bahay ni Lorraine. Tumigil ang isang itim na SUV at bumaba mula rito si Madam Eva, ang ina ni Arol, kasama ang dalawang matitikas na bodyguards.
Ang kanyang presensya ay nagdulot ng tensyon at agad siyang pumasok sa maliit na bakuran at hindi na alintana ang mga tingin ng mga kapitbahay. Arol! Malakas niyang tawag habang nagmamadaling lumapit sa pinto. Nakita siya ni Lorraine na papalapit at mabilis itong lumabas upang salubungin ng babae. Madam Eva, bakit po kayo nandito? Tanong niya at pilit na pinapanatili ang kalma sa kabila ng kaba. Tiningnan siya ni Madam Eva mula ulo hanggang paa. Puno ng pangahamak ang tingin. Ikaw palang nagtatago sa anak ko. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, ang lakas ng loob mo harapin ako. Lumabas mula sa loob ng bahay si Arol. Hindi niya tinungo si Lorraine para protektahan ito. Mom, ano na naman ang ginagawa mo rito? Madiing tanong ni Arol. Ano sa tingin mo? Aalis tayo. Tapos na ang kalokohan ito. Nagbook ako ng flight natin, papuntang Amerika. Ipinagkatiwala ko ang lahat ng iyon para sa'yo. At hindi kita papayagang mag-aksaya ng buhay mo dito sa walang kwentang lugar na ito. Galit na sigaw ni Madam Eva. Mom, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi ko iiwan si Lorraine. Ito ang desisyon ko. At wala ka na magagawa. Matapang na sagot ni Arol. Napatawa ng mapait si Madam Eva. Desisyon? Arol, bata ka pa para gumawa ng desisyon. At itong babae na ito. Tiningnan niya ng masama si Lorraine. Hindi siya ang nararapat sa'yo. Isa siyang ambisyosang naghahanap ng paraan para makaakyat sa estado ng buhay. Madam Eva, hindi totoo yan. Galit na sagot naman ni Lorraine. Hindi ko ho ginamit si Arol. Mahal namin ang isa't isa. Hindi mo naiintindihan, Lorraine. Matalim na sagot naman ni Madam Eva. Ang pagmamahal ay hindi sapat para mabuhay. Hindi mo kayang ibigay kay Arol ang buhay na nakasanayan niya. At higit sa lahat, wala kang lugar sa pamilya namin. Habang nag-aalabang argumento, sumenya si Madam Eva sa kanyang mga bodyguards. Kunin niyo na si Arol. Ano? Gulat na sigaw ni Arol ngunit bago pa siyang makagalaw, mabilis siyang pinalibutan ng mga bodyguards. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit masyadong malakas ang mga ito. Bitawan niyo siya! Sigaw ni Lorraine at pilit na hinahabol si Arol, ngunit hinarangan siya ni Madam Eva. Tumigil ka na, Lorraine. Malamig na sabi nito. Kung mahal mo talaga si Arol, palalayaan mo siya. Hindi mo siya dadalhin pababa sa kahirapan na ito. Habang pilit na inilalayo si Arol, tumingin ito kay Lorraine. Luha ang namumuo sa kanyang mga mata. Lorraine, patawad. Habang papalayo ang sasakyan, tila nadurog ang puso ni Lorraine. Napaluhod siya sa kalsada habang mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama. Anak, minsan kailangan nating tanggapin na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Malungkot pang sabi ni Mang Damian. Ngunit para kay Lorraine, hindi iyon ang katapusan. Mahal niya si Arol at handa siyang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Samantala sa sasakyan, tahimik naman si Arol. Ngunit sa kabila ng panlabas na katahimikan, nag-iisip siya ng paraan para makabalik kay Lorraine. Alam niyang hindi matatapos ang laban nila dito. Pagkaalis ng sasakyan, naupo si Lorraine sa sahig ng kanilang bakuran. Hawak ang puso niyang tila pinunit sa sakit. Ang kanyang mga luha ay bumuhos ng walang tigil habang yakap siya ng kanyang ama. Pa, bakit ganito? Bakit hindi nila matanggap ang pagmamahala namin ni Arol? Umiiyak na tanong ni Lorraine habang sumasandal sa balikat ng kanyang ama. Hinagod ni Mang Damian ang kanyang likod. Pilit pinapakalma ang anak. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded.
Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si Nelsie Digoma from Daran, Saudi Arabia. At ang sabi niya, panatiling maging matapat at may takot sa Diyos dahil walang magandang mapapala kapag gumawa ng hindi mabuti. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Anak, hindi ko rin alam. Pero minsan, kahit anong gawin natin, may mga tao talagang hindi kayang tanggapin ang totoo. Pero Lorraine, kailangan mong maging matatag. Hindi pwedeng dito ka nalang titigil. Mahal na mahal ko si Arol pa. Ani Lorraine, humihikbi pa rin. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin na mawala siya sa buhay ko. Tahimik na tumingin si Mang Damian sa kawalan. Ramdam niya ang sakit ng kanyang anak, ngunit bilang isang ama, kailangan niyang palakasin ito. Anak, kung talagang mahal ka ni Arol, babalik at babalik siya. At kung mahal mo naman siya, ipaglalaban mo rin. Pero ngayon, hayaan mo na muna ang sarili mong maghilom. Nandito lang ako para sa'yo. Niyakap ni Lorraine ang kanyang ama. Ngunit ang kirot sa kanyang puso ay mananatili. Sa gabing yon, nagkulong siya sa kanyang kwarto. Pinupunasan ng luhang hindi matigil habang tinitingnan ng isang larawan nila ni Arol sa kanyang telepono. Samantala, sa isang marangyang hotel sa lungsod, tahimik naman nakaupo si Arol sa gilid ng kama. Hindi siya makatulog. Hindi makakain. Ang mga salita ni Lorraine bago siya pilit kinuha ni Madam Eva ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Mahal kita, Arol. Huwag mo akong kalimutan. Napapapikit siya at pilit na pinipigilan ang sariling maiyak. Alam niyang mahirap ang sitwasyon, ngunit buo ang kanyang loob. Hindi matatapos dito ang kwento nila ni Lorraine. Lumipas ang ilang araw na tila naglalaho ang mundo ni Lorraine. Hindi niya na naririnig ang tinig ni Arol at wala siyang kahit anong paraan upang makipag-ugnayan sa kanya. Ang sakit ng pagkawala nito ay tila hindi mapapawi. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit niyang ipinagpapatuloy ang buhay alang-alang sa kanyang pamilya. Isang umaga, habang abala si Lorraine sa pagtulong sa kanilang maliit na tindahan, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Hawak ang tiyan, dahan-dahan siyang naupo sa bangkito habang pinilit niyang huminga ng malalim. Lorraine, anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Mang Damian. Bakas ang pag-aalala sa mukha. Opo pa, siguro napagod lang po ako. Sagot niya at pilit na ngumiti kahit may kakaiba siyang nararamdaman. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang hindi lamang pagkahilo ang kanyang nararanasan. Madalas din siyang nasusuka tuwing umaga at nawawalan ng gana sa pagkain. Hindi nagtagal, napansin niya hindi siya dinatnan ng kanyang buwanang dalaw. Sa tulong ng kanyang kaibigan, nagpasya siyang magpunta sa klinika upang magpa-check up. Nasa kanyang puso ang kaba habang hinihintay ang resulta. At nang ibigay ng doktor ang kumpirmasyon, halos bumagsak ang kanyang mundo sa magkahalong kaba at saya. Lorraine, positive. Nagdadalang tao ka. Ani ng doktor. Natulala si Lorraine habang hawak ang kanyang tiyan. Si Arol. Ang ama. Mahina niyang bulong sa sarili. Habang unti-unting bumabalot sa kanya ang takot at ligaya. Pag-uwi sa bahay, hindi niya alam kung paano ipapahayag ito sa kanyang ama. Sa kabila ng takot, pinili niyang sabihin ang totoo. Pa, sabi niya nang maluhaluhang humarap kay Mang Damian. May sasabihin po ako. Sana po maintindihan ninyo. Tahimik namang nakinig si Mang Damian habang nagkukwento si Lorraine. Nang malaman ng totoo, hindi maipinta ang mukha nito. Napabuntong hininga siya ngunit hindi na rin magawang magalit. Lorraine, anak, mahirap ang sitwasyong to. Pero anak mo yan. At kahit anong mangyari,
Susuportahan kita. Sambit ni Mang Damian habang niyayakap ang umiiyak na si Lorraine. Habang dumadaan ang mga araw, pilit inihanda ni Lorraine ang sarili para sa pagiging ina. Kahit pa masakit ang kawalan ni Arol sa tabi niya, sa kanyang puso umaasa siyang balang araw ay malalaman ni Arol ang kanilang anak, ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Habang ang buhay naman ni Lorraine ay puno ng mga pagsubok, si Arol naman ay nagsisimula na rin magbago sa Amerika. Si Madam Eva, ang kanyang ina, ay lubos na nais na makuha ang buong atensyon ni Arol upang mapalago ang kanilang negosyo. Kaya't araw-araw siyang itinutok sa mga negosyo nilang lumalago sa Amerika. Mga pulong, negosasyon, at mga plano para sa kanilang pamilya ang bumalot kay Arol. At sa bawat sandali, si Lorraine ay naaalala pa rin niya. Kapag natatapos ang trabaho at makakalabas na siya mula sa mga pulong, lagi niyang naaalala ang mga masasayang araw na magkasama sila ni Lorraine, ang mga simpleng ngiti ni Lorraine, ang mga gabing magkasama silang nag-uusap, at ang mga pagkakataon na hindi nila alintana ang mundo dahil sa pagmamahala nila. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya makalapit kay Lorraine, at ang masakit, hindi rin siya makakontak dito dahil tinanggal na siya sa lahat ng komunikasyon ng kanyang ina. Hindi ba't ito ang tama, Arol? Madalas na itanong ni Madam Eva habang tinutulak siya sa mga bagong proyekto at oportunidad. Ang pamilya mo ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Andito ka na sa Amerika. Dito ang iyong hinaharap. Tinutulungan siya ng mga bodyguards at mga tauhan ng kanyang ina upang matutok sa mga business meetings. Pinag-aaralan ni Arol ang mga proyekto. Tumututok sa pagpapalago ng negosyo. Ngunit sa bawat takbang na ginagawa niya, nararamdaman pa rin niya ang kakulangan sa puso. Si Lorraine. Nais niyang muling makita ito, ngunit alam niyang hindi ito madali. May mga pagkakataong tila mabigat ang mga desisyon ni Madam Eva. At hindi rin maiwasan ni Arol na magtaka kung bakit ba hindi na sila pinapayagan ng kanyang ina na magkasama ni Lorraine. Ngunit sa bawat tanong ng kanyang isip, laging nauurong siya. Natatakot na baka mawalan siya ng pagkakataon na mapagtanggol ang pagmamahalan nila ni Lorraine. Sa mga sandali ng pag-iisa, iniisip ni Arol ang kanilang mga plano sa buhay. Naniniwala siya na may pagkakataon pa silang magsama uli. Ngunit hindi niya alam na ang mga desisyon na ginagawa ng kanyang ina ay may mga malalim na epekto sa kanilang lahat. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa negosyo, ang tanging iniisip na lamang ng kanyang puso ay si Lorraine, ang babaeng minsang pinili niyang mahalin at hindi niya na kayang kalimutan. 3 taon na ang lumipas at ang buhay ni Lorraine ay naging puno ng pasakit at sakripisyo. Nang pumanaw ang kanyang ama, nawalan siya ng kakampi at suporta, kaya't lahat ng responsibilidad sa pamilya ay napunta sa kanya. Iniwasan siya ng ibang tao, at tila ang bawat takbang na ginawa niya ay mas lalo lang pinapahirapan siya. Ang mag-isa niyang pagpapalaki kay Princess, ang anak nila ni Arol, ay naging mahirap. Pero pinipilit niyang magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, ang buhay ay tila hindi na ibabalik sa kanyang mga kamay. Kahit na mag-apply siya ng trabaho, laging may humaharang. May mga pagkakataon na iniisip ni Lorraine na tila ba may mga matang sumusubaybay sa kanya. At ang mga hindi pagtanggap sa kanya ay isang misteryo na hindi pa niya matukoy. Ang hindi niya alam, ito pala ay isang bahagi ng parusa ni Madam Eva sa kanya. Si Madam Eva na nagmamasid mula sa malayo ay gumagawa ng paraan upang matiyak na hindi makakakuha ng trabaho si Lorraine, na para bang isang pagbabayad kasalanan para sa lahat ng nangyaring hindi pagkakasunduan nila sa nakaraan. Hindi lamang basta panghihina ng loob ang dulot na to, kundi isang patuloy na pahirap sa kanyang kakayahan na magtagumpay at makatawid sa buhay. Walang ibang magagawa si Lorraine kundi ang maghanap ng maliit na paraan upang mabuhay. Nakapagpatayo siya ng sarili niyang maliit na negosyo.
Naglalako siya ng turon sa mga tabing daan. Hindi man ito ganong kalaki at madalas ay hindi sapat, ito ang naging kalakasan niya. Ang bawat peraso ng turon na ibinebenta niya ay puno ng pawis at sipag. Ngunit umaasa siyang darating ang araw na magbabago rin ang kanilang buhay. Ang matinding pagnanais ni Lorraine na magbigay ng magandang buhay kay Princess ay nagpapatibay sa kanya araw-araw. Sa kabila ng lahat ng paghihirap at ang kanyang mga kalagayan, si Princess ang naging dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Ang batang kasing edad ng 3 taon ay palaging nagsisilbing liwanag sa madilim na panahon ng buhay ni Lorraine. Tuwing nauupo siya sa tabi ng kalsada habang nagbabalat ng mga saging, ay nagluluto ito ng turon. Naiisip na Lorraine kung paano kaya kung nandyan si Arol. Kung nandyan siya, siguro ay hindi sila maghihirap at hindi nila mararanasan ang lahat ng pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho para kay Princess. Kahit na pakiramdam niya ay mag-isa na lamang siya sa laban na ito. Minsan napapaiyak siya sa mga simpleng gabi na walang kasiguraduhan kung anong bukas ay naghihintay. Ngunit alam niyang hindi niya kayang sumuko. Ang kanyang anak ang magiging dahilan kung bakit patuloy siyang babangon araw-araw. Itinuturing niyang tagumpay na ang maligaya si Princess at ang bawat araw na magkasama sila ay isang araw na mas pinapanday ang kanilang kwento ng pag-asa. Habang si Arol naman ngayon ay hindi na ang dating masayahing binata na may mga pangarap ng kasimplihan. Siya na ngayon ang bagong CEO ng Casanova Group of Companies, isang malaking kumpanya sa Amerika. Naging matagumpay siya sa mundo ng negosyo at ang kanyang pangalan ay kilala na sa buong industriya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, malaki ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Mas seryoso na siya ngayon, mas suplado at bihirang humiti. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon, ngunit may kabuntot na kalungkutan. Ang lahat ng tinatamasang tagumpay ni Arol ay hindi naging madali. Isang malaking bahagi ng kanyang lakas ay ang kanyang lola, si Grandma Lucia, na nagsilbing gabay at sandigan niya sa Amerika. Sa pagkawala ng kanyang ina, si Grandma Lucia na lang ang natirang pamilya ni Arol. Si Lucia na ang naging katuwang ni Arol sa mga desisyon at hamon ng buhay. Sa kabila ng lahat ng magagandang bagay na narating ni Arol, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng kalungkutan na dala ng mga sakripisyo at desisyon na kailangang gawin. Hindi na rin siya makatanggi sa mga desisyon na pinilit ipataw sa kanya ng buhay at ng kanyang lola. Ang kasunduan na ipinagkasundo siya kay Stacy ay isang bagay na hindi niya na kayang takasan. Pinagbibintangan ni si Grandma Lucia na nagpeke ng mga dokumento at ang tanging paraan upang maiwasan nito ang pagkakakulong ay ang ipagkasundo si Arol kay Stacy. Labag man ito sa kalooban ni Arol, pinili niyang tanggapin ang kasunduan para sa kapakanan ng kanyang lola. Sa kabila ng mga desisyon at mga paghihirap na dulot nito, natutunan ni Arol na yakapin ang kanyang mga responsibilidad bilang isang leader ng pamilya at negosyo. Ngunit sa bawat tagumpay na nararating, laging may sakit na nagmumula sa mga alaala ng kanyang nakaraan, lalo na kay Lorraine. Ang mga simpleng sandali na magkasama sila ay patuloy niyang naiisip. Hindi maikakaila na si Lorraine pa rin ang laman ng kanyang puso. Ngunit ang mga desisyon ng buhay ay nagtakda sa kanya sa ibang landas. Ngayon, bumalik si Arol sa Pilipinas kasama ang kanyang lola. At ang layunin nilang pagbabalik ay puno ng mga tanong at kabuntot na kwento. Ang mga alaala ni Lorraine ay patuloy na sumusunod sa kanya. Ngunit ang mga pangako at responsibilidad na hawak niya ngayon ay nagiging dahilan upang mapagtanto niyang hindi na siya makakabalik sa mga panahon ng nakaraan. Habang abala sa matinding traffic, hindi inaasahan ni Arol na makikita si Lorraine sa kalsada. Isang babae, nakayuko at may hawak na turon, nag-aalok sa mga sasakyan na dumadaan.
Isang mabilis na sulyap lamang. Ngunit sa sandaling nakita niya ang pamilyar na mukha ni Lorraine, parang tumigil ang kanyang mundo. Isang matalim na pakiramdam ng pagkakakilanlan ang dumaan sa kanyang isipan. Si Lorraine nga iyan. At may kasamang bata. Isang batang napakaamo ng mukha at may pagkakahawig pa sa kanya. Nagpumiglas ang kanyang puso ngunit hindi siya makakilos. Alam niyang may nangyaring hindi maganda sa nakaraan. Pero ang paghihirap na makitang muli si Lorraine, lalo pa na makita siyang nagtitinda sa kalsada, ay nagbigay ng matinding sakit sa kanya. Walang ano-ano ay tinulungan niya ang sarili at bumaba sa kotse. Lumapit siya kay Lorraine at bago pa man makapagsalita si Lorraine, inisip ni Arol na ibili siya ng lahat ng turon na hawak niya kaya't nagsalita siya ng mabilis. I will buy all of that for 20,000 pesos. Malakas ang boses. Ngunit sa loob-loob ni Arol, gusto niyang gawing espesyal ang pagkakataon nito. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nanlaki ang mga mata ni Arol at parang tumigil ang mundo niya. Pero si Lorraine, sa kabila ng pagkabigla, iniwas ang mga mata at gumalaw palayo. Hindi na siya muling tumaas ng tingin kay Arol. Ang sakit na naglalaro sa kanyang puso ay parang isang lihim na hindi niya kayang ipaliwanag. Please, tigilan mo na ako, Arol. Ayoko na ng gulo. Ang malungkot at matigas na sagot ni Lorraine. Hindi niya tiningnan ng lalaki. Napatameme naman si Arol. Hindi makapaniwala sa narinig. Lorraine, hindi kita kayang pabayaan. Hindi ko kayang makita kang ganyan. Ngunit hindi pa rin siya makalapit. Iniwas na lamang ni Lorraine ang tingin at binigyan si Arol ng isang panghihinayang na tingin bago siya maglakad palayo. Tigilan mo na ako, Arol. Tapos na tayo. Lahat ng nangyari, naging dahilan lang ng sakit. Kaya ayokong bumalik pa sa kung anong meron tayo. Bumalik naman si Arol sa kotse. Ngumingiti sa labi ngunit puno ng kalungkutan. Alam niyang mayroong nakaraang hindi matatakasan. At ngayon nga ay nagsisimula na naman niyang maramdaman ang sakit ng pagkawala at hindi pagkakaintindihan. Ngunit bago pa siya makalayo, tininan niyang muli ang batang hawak ni Lorraine. May alon ng pag-aalala sa kanyang puso. Ang batang iyon ba ay anak niya? Matapos ang tagpong yon, pagbalik ni Arol sa mansyon, hindi siya mapakali. Lahat ng nangyari kanina, ang muling pagkakita kay Lorraine at ang matinding pagkatensyon na nararamdaman niya ay parang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasang magtaka. At may isang bagay na hindi niya kayang itago. Kailangan niyang kumonsulta sa kanyang lola, si Grandma Lucia, na siya ring tanging pamilya sa kanya at tagapayo sa lahat ng bagay. Pagkatapos niyang magbihis at maglinis, mabilis siyang nagtungo sa kwarto ng kanyang lola. Pagkatapos niya, pumasok, nakaupo naman si Grandma Lucia sa kanyang paboritong rocking chair. Hawak ang isang libro na matagal nang nabuksan ngunit hindi pa natatapos basahin. Grandma, may kailangan ho akong itanong. Nagsimula si Arol na may kaba sa kanyang boses. Hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang nakita kanina sa kalsada. Naaalala mo si Lorraine? Yung sinabi ko sa'yo tungkol sa kanya noon? Tumingin si Grandma Lucia sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Gaya ng dati, hindi siya agad sumagot. Ngunit parang alam na nito ang dahilan ng tanong ng kanyang apo. Oo, apo. Naaalala ko siya. Pinag-usapan na natin siya noon, di ba? Sagot ni Grandma Lucia at tumango siya ng kaunti. Bakit, may nangyari ba? Nag-aatubili naman si Arol bago magsalita. Inilabas niya ang kwento ng kanyang pagkikita kay Lorraine sa kalsada. Sinabi niya kung paano niya nakita si Lorraine na nagtitinda ng turon at kung paano siya, na walang kaalam-alam sa mga nangyari sa buhay ni Lorraine, ay nagsalita ng mabilis at nag-alok ng malaking halaga ng pera. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko ngayon. Parang may mali na nangyari.
At parang may nangyaring hindi ko pa naaalala. Naaalala ko na. Si Lorraine. Siya ang babaeng mahal ko noon. Pero ngayon, ang dami niyang pinagdaanan. Ang sakit na makita siyang ganito. Malungkot ang wika ni Arol. Nanahimik saglit si Grandma Lucia. At ang mga mata ng matanda ay punong-puno ng pag-iintindi. Hinaplos ng matanda ang kanyang kamay. Apo, hindi ko pa siya nakikita ng personal. Pero base sa mga kwento mo, mukhang napakabait yung babae. At kung hindi mo siya nakalimutan, kung siya pa rin ang nasa puso mo, marahil ay may dahilan. Hindi mo na kailangan pang pigilan ang nararamdaman mo. Sabi ni Grandma Lucia na may mga mata ng pagmamahal sa apo. Tama ka, Grandma, sagot ni Arol. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi ko alam kung paano siya magiging bahagi ng buhay ko. Ang dami ng hadlang. Ang dami ng hadlang na nangyari sa amin. At ang mga bagay na tumigil sa pagitan namin. Alam ko, hindi siya ganoong kadaling lapitan. Baka masaktan ko pa siya. At isa pa, hindi ko dapat isakripisyo ang pangalan ninyo. Makukulong kayo kapag hindi ko pinakasalan si Stacy at hindi ko hahayaang mangyari yon. Niyakap siya ni Grandma Lucia at may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Lahat ng bagay may tamang panahon. Kung siya ang tunay na para sa'yo, makikita mo rin siyang muli. At makikita mo rin kung anong landas ang tatahakin ninyo. Huwag mo hayaang magtagumpay ang takot sa'yo, Arol. Kailangan mong magdesisyon para sa sarili mo. At ako, huwag mo ko alalahanin. Dahil alam ng Diyos kung sino nagsasabi ng totoo at darating din ang araw na papanigan niya ako. Tayo. Sumulyap si Arol sa kanyang lola at nakaramdam ng kaunting ginawa. Ang kanyang matandang lola ay palaging nagsisilbing gabay sa kanya. Salamat, Grandma. Kailangan ko lang mag-isip. Kailangan pag-isipan na maayos ang lahat ng ito. Alam ko, anak. Alam ko. Ang malumanay na sagot pa ni Grandma Lucia habang binabaybay ang mga alaala ng kanyang sarili sa buhay at pagmamahal. Makalipas ang mga araw, hindi pa rin nawawala sa alaala ni Arol sina Lorraine at ang batang kasama nito. Sa isip niya ay baka nag-asawa na si Lorraine kaya naman pinaimbestigahan niya ito para makasigurado. Nang malaman ni Arol ang resulta ng investigasyon, nagulat siya sa kanyang natuklasan. Ang batang kasama ni Lorraine ay hindi ibang tao, kundi ang anak niya, si Princess. Ang mga tanong at agam-agam niyang tungkol sa kanilang nakaraan ay napawi at napalitan ng isang matinding pakiramdam ng responsibilidad. Naisip ni Arol na hindi niya na kayang baliwalain ang batang ito. Siya ang ama at nararapat lamang na alagaan niya ito. Agad niyang ipinag-utos sa kanyang mga bodyguards na ihanda ang sasakyan at magtutungo sa tinitirahan ni Lorraine. Habang naglalakbay sila, hindi mapigilan ni Arol ang mag-isip tungkol sa nangyaring relasyon nila ni Lorraine. Bakit nga ba hindi niya nalaman agad na siya ang ama ng bata? Anong nangyari sa kanila? Pero sa ngayon, ang tanging layunin niya lang ay matulungan si Lorraine at ang anak nito. Pagdating sa tinitirahan ni Lorraine, natanaw ni Arol si Lorraine sa labas ng bahay. Nakatayo ito at may pinagmamasan ng kanyang mga gamit na tinanggal ng landlady. Kitang-kita ni Arol ang kalagayan nila. Wala silang matutuluyan. At ang anak ni Lorraine, na si Princess, ay nag-aalalang may sakit pa. Dahan-dahan niyang nilapitan si Lorraine. Ano nangyayari, Lorraine? Tanong ni Arol at ang tono ng kanyang boses ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Tumingin si Lorraine kay Arol at tumagilid ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Hindi mo ba nakikita? Pinapaalis na kami. Walang ibang dahilan, kundi ang hindi ko kayang bayaran ng lupa at wala na ako matutuluyan.
Kasama ko pang anak ko na may sakit. At wala akong ibang magawa. Walang pasabi ay niyakap ni Arol ang bata at tiningnan ito ng mabuti. Ang kanyang puso ay napuno ng awa at matinding responsibilidad. Hindi na siya nagdalawang isip. I'm taking you with me, wika ni Arol. You and Princess, both of you. I'll make sure you'll be safe. Si Lorraine naman ay nag-aatubili at hindi agad sumagot. Alam niya hindi pa siya handang magtiwala kay Arol at hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanilang dalawa. Ngunit, hindi rin niya kayang hayaang magpatuloy ang hirap nila. Hindi ko kailangan ng tulong mo, sagot niya pa ng malamig. Pero kitang-kita sa mga mata niya ang pagngangailangan ay higit pa sa kanyang pride. Gusto ko lang sana mag-isa. Pero para kay Princess. Kung gusto mo magtrabaho, magtulungan tayo. Ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan mo. Sabi ni Arol at determinadong hindi na sila pabayaan. Tanggapin mo lang ito, Lorraine, para sa anak mo. Para sa anak. Hindi niya matuloy ang sasabihin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Arol at niyaya si Lorraine at si Princess. Alam niyang malaki ang magiging epekto nito sa kanilang buhay. Ngunit tanging ang pamilya na lang ang meron siya at hindi niya hahayaang masaktan pa sila. Tinanggap ni Lorraine ang alok ni Arol. Ngunit nagtakda siya ng malinaw na hangganan. Hindi siya magpapadala sa mga emosyon o muling pagpapaloko sa nakaraan nila ni Arol. Para sa kanya, ang taling layunin lamang ay matulungan ng anak niyang si Princess. At hindi siya papayag na magkaroon pa ng anumang mali siya sa ugnayan nila ni Arol. Basta Arol, walang mali siya. Wika ni Lorraine at ang kanyang tinig ay matigas at puno ng determinasyon. Katulad ng sinabi ko kanina, boss at katulong lang tayo. Wala nang iba. Si Arol naman ay tumahimik sandali. Naramdaman niya ang bigat ng mga salita ni Lorraine. Hindi siya pwedeng magmadali o pilitin si Lorraine na magbago ng isip. Nakita niyang seryoso ito at masakit na tinitingnan siya, pero alam niyang may mga hangganan siyang kailangang igalang. Okay, Lorraine, sagot ni Arol at ang tono ng boses ay malumanay. I respect that. Walang pressure. Kung ano man ang gusto mong mangyari, susundin ko. Ang importante ay magkakaisa tayo para kay Princess. Naglakad sila patungo sa mansyon ni Arol at habang naglalakad ay patuloy na pinipilit ni Arol na mag-adjust sa bagong dynamics nila ni Lorraine. Hindi na ito ang dating ugnayan nila. Wala nang mga tawanan. Wala nang mga tampuhan. Naging malupit na ang mga taon na nagdaan at pareho nilang alam na wala nang pabalik. Ngunit sa kabila ng lahat may isang bagay na hindi nila kayang alisin. Ang pagiging magulang nila kay Princess. At dahil sa bagong setup, si Lorraine ay nagsimula na rin mag-adjust. Bilang katulong sa mansyon, nagsimula siyang magsikap at magtrabaho ng masigasig. Lahat ng mga gawain sa bahay ay kanya nang tinutulungan, mula sa paglilinis hanggang sa pagluluto. Alam niyang hindi siya pwedeng magtamad-tamad. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi lalong-lalo na para sa anak na patuloy na lumalaban sa sakit. Habang dumadaan ang mga araw, si Arol naman ay mas nagiging seryoso sa trabaho. At ang tanging nakikita niya ay ang pamilya niya, lalo na si Lorraine at Princess. Hindi pa rin siya nakaka-move on sa nararamdaman niyang hindi pa natutuldukan ng lahat. Ngunit hinahayaan niyang mabukas ang mga pagkakataon. Sa kabila ng distansya at mga hindi pagkakaunawaan, isang bagay ang malinaw sa kanilang dalawa. Mahal nila si Princess at handa silang magsakripisyo para sa kanya. Unang araw ng trabaho ni Lorraine bilang katulong, bagamat pilit niyang iniiwasan ang mga emosyon, ramdam niya pa rin magkahalong takot at kaba. Habang naglalakad siya sa malawak na mansyon, pakiramdam niya ay may mga mata na patuloy na nagmamasid sa kanya, lalo na ang alaala ng mga nangyari sa nakaraan nila ni Arol.
Si Princess naman, kasalukuyang nilalaro ni Grandma Lucia, ay hindi naman maipaliwanag ang saya sa mga mata nito. Natuwa si Grandma Lucia sa batang kamukha ni Arol, at hindi naman maipaliwanag ang saya na makita ang apo niyang lalaki na may anak na. Kawawa naman ang bata, sabi pa ni Grandma, habang tinutukso-tukso si Princess. Ganda ng mukha ng mommy mo eh. Habang nagmamasid kay Princess, napansin ni Lorraine ang mga ngiti ni Grandma Lucia. Pero sa kabila ng saya, may kabuntot itong sakit at takot sa puso ni Lorraine. Muling bumangon sa isip niya si Madam Eva, ang babaeng hindi niya makakalimutan. May mga kagagawa ng lahat ng hirap at kanyang nararanasan. Hindi na siya nakatulog na maayos ng ilang linggo dahil takot na baka magbalik ito at mangyari na naman ang mga masasakit na nangyari noon. Tinutokso ni Grandma Lucia si Princess at nagbibiruan sila sa kanyang mga kalokohan. Pero si Lorraine ay tila malalim ang iniisip. Sana hindi ako maabutan dito, bulong niya sa sarili. Hindi niya kasi alam na wala na ang madam. Hindi na siya nakapag-focus sa mga kaganapan sa paligid at patuloy pa rin nag-aalala. Kailangan niyang itago ang kanyang takot at maging matatag para sa anak. Hindi niya alam na matagal nang pumanaw si Madam Eva, kaya't ang mga alalahaning iyon ay wala nang batayan pa. Sa halip na maging takot, naging isang pagkakataon ito para kay Lorraine na magsimulang muli at magpatuloy sa buhay nila ni Princess. Dahil sa mga pangyayari, unti-unti niyang natutunan na hindi lahat ng takot ay may dahilan. At ang mga alaala ng nakaraan ay dapat bitawan. Ngunit sa isang banda, nagpatuloy pa rin ang kaba sa kanyang puso. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Princess. At para sa kanyang bagong buhay sa mansyon. Si Arol naman, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan nila, ay nagsimula ring magbago. Nakita niya ang hirap na dinaranas ni Lorraine, kaya't binigyan niya ito ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay niya. Hindi bilang isang boss, kundi bilang isang ama. At hindi bilang isang lalaki, kundi bilang isang kaibigan. Isang araw habang naglilinis sa opisina si Lorraine sa mansyon, napansin niya nakasubsob ang ulo ni Arol sa kanyang office table. Napakunot ang kanyang noo at nag-isip kung okay lang ba ito o baka napagod lang sa trabaho. Sir Arol, maglilinis lang ho ako dito ha. Maingat niyang sabi. Ngunit walang sagot mula kay Arol. Tahimik pa rin ito. At napansin niyang tila hindi ba ito gumagalaw. Inakala ni Lorraine na baka natutulog lang ito sa gitna ng pagtatrabaho, kaya't nagpatuloy pa siya sa kanyang ginagawa. Habang nagwawali siya sa gilid, bigla siyang nakarinig ng mahinang ungol mula kay Arol. Agad siyang napalingon. Princess. Lorraine. Marahang sambit ng lalaki habang parang nananaginip. Napansin naman ni Lorraine ang pawis sa bumubuo sa noon nito, kaya't mabilis niyang nilapitan si Arol. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong niya habang maingat at tinatapik ang balikat nito. Nang hawakan niya ang noo ng lalaki, nagulat siya. Mainit ito. Napakataas ng lagnat. Agad niya hinanap ang thermometer sa desk ni Arol at sinukat ang temperatura nito. 39.5 degrees Celsius ang lumalabas, kaya't agad siyang kinabahan. Sir, kailangan po nating gamutin ang lagnat niyo, sabi niya. Medyo nag-aalalang tumingin sa walang malay na si Arol. Mabilis niyang tinawag ang isa sa mga kasambahay para humingi ng tulong, pero mukhang sila lang ang nasa bahay ng mga oras na iyon. Dahil sa kakulangan ng oras, siya na mismo ang nagdala kay Arol sa kanyang kwarto. Napakahirap dahil mabigat ang katawan nito, pero ginamit niya ang natitirang lakas niya para matulungan ang lalaki. Matapos maihiga si Arol sa kama, kumuha siya ng malamig na tubig at bimpo para mapababa ang lagnat nito. Habang pinupunasan niya ang noo ng lalaki, tila huminahon si Arol at bahagyang nagising. Lorraine, anong ginagawa mo dito? Mahina niyang tanong.
Halatang inaapoy pa rin ang lagnat. Sir, ang taas ho ng lagnat ninyo. Pahinga po muna kayo. Sagot ni Lorraine at halatang nag-aalala. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling pumikit si Arol habang pinagmamasdan nito ni Lorraine. Naaalala niya ang dati nilang mga pinagsamahan. Ang masasayang araw na parang panaginip na lamang ngayon. Napalitan niyo ng kaunting lungkot at pagkalito. Pero hindi niya magawang tiisin ang sitwasyon ni Arol. Para kay Lorraine, kahit may mga sugat pa sa puso niya, may obligasyon siyang tulungan ang ama ng kanyang anak. Lalo na sa mga ganitong sandali. Bahala na. Bulong niya sa sarili sabay ipinagpatuloy ang pag-aalaga kay Arol sa buong magdamag. Kinabukasan pagising ni Arol ay napansin niyang nasa loob ng kanyang kwarto si Lorraine. Mahimbing na natutulog sa sofa sa gilid ng kama. Napakunot ang kanyang noo dahil sa hindi inaasahang eksena. Napagtanto niyang hindi siya iniwan ni Lorraine kagabi. Kahit nagalit ito sa kanya at sinubukang panatilihin ang distansya nila. Naramdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pagsikat muli ng damdaming akala niya ay nawala na. Lumapit si Arol kay Lorraine at marahang pinagmasdan ang mukha nito. Nakaayos ang buhok niya sa gilid at may bahid ng pagod ang kanyang mukha. Sa kabila nito, nandoon pa rin ang kagandahan ni Lorraine na unang umakit sa kanya noon. Habang tinitingnan niya ito, parang may kung ano bang umuudyok sa kanya na abutin ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, dahan-dahan niya nang hinahaplos ang pisngi ni Lorraine. Napakakinis pa rin ang balat nito at ramdam niya ang init na nagmula sa kanyang kamay. Sa mga sandaling yon, naisip niya kung gaanong kalaki ang naging sakripisyo ng babae para sa kanilang anak at maging para sa kanya noong gabing nagkasakit siya. Biglang gumalaw si Lorraine at unti-unting dumilat ang kanyang mga mata at nagulat nang makita si Arol na nakaupo sa tabi niya. Ang kamay nito ay nakapatong pa rin sa kanyang pisngi. Sir, ano pong ginagawa niyo? Tanong ni Lorraine at halatang nahihiya at naiilang. Kaagad siyang umupo ng maayos at umiwas ang tingin. Ngumiti si Arol pero may halong hiya rin sa kanyang mga mata. Good morning. Salamat sa pag-aalaga sa akin kagabi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Bahagya namang namula si Lorraine at tumingin sa sahig. Ginawa ko lang ho iyon dahil naaawa ho ako sa iyo. Yun lang ho yan at huwag hong pag-isipan ng kung ano. Ngunit bago pa siya makatayo, hinawakan na ni Arol ang kanyang kamay. Lorraine, alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng to. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko hahayaang mahirapan ka pa ulit. Hindi lamang dahil kay Princess, kundi dahil mahalaga ka rin sa akin. Natigilan naman si Lorraine sa sinabi ni Arol. Ramdam niyang totoo ang bawat salitang binitawan nito. Pero, pinilit niyang huwag magpapadala. Tinanggal niya ang mga kamay ni Arol at tumayo. Sir Arol, hindi ko alam kung bakit niyo sinasabi ito. Pero tandaan ninyo, ang kasunduan natin ay boss at katulong lang ang relasyon natin. Wala nang iba. Hindi na sumagot pa si Arol pero nananatiling nakatitig sa kanya habang umaalis si Lorraine ng kwarto. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kwento nila at gagawin niya ang lahat para muling manalo sa puso ng babaeng minahal niya noon pa man. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting napapansin ni Lorraine ang mga pagbabago kay Arol. Hindi na ito ang lalaking laging seryoso at suplado gaya ng muli silang nagkita. Sa tuwing nakikita niya itong kalaro si Princess, kitang-kita niya ang tunay na saya nito. Hindi niya maikakaila na masaya siyang makita ang mag-ama na magkasama. Kahit na pinipilit niyang huwag masilaw sa lambing ni Arol, may bahagi ng kanyang puso na muling lumalambot. Isang gabi, matapos patulugin si Princess, naisipan ni Lorraine na magtungo sa may poolside upang magpahangin. Tahimik ang paligid,
At ang lamig ng simoy ng hangin ay tila ba nagpapagaan sa bigat ng kanyang nararamdaman. Habang nakaupo siya sa gilid, nagulat siya nang makita si Arol na papalapit. "Pwede ba akong tumabi?" Tanong ni Arol hawak ang 2 tasa ng kape. Nag-atubili naman si Lorraine, ngunit tumango na rin. "Sige." Tahimik silang naupo at sabay na tumingin sa maaliwalas na tubig ng pool. Ilang sandali pa ay nagsalita na si Arol. "Alam mo, Lorraine, hindi ko inisip na darating ang araw na ganito tayo ulit. Na magkasama tayo ulit. Kahit pa, hindi ito tulad ng dati." Hindi naman sumagot si Lorraine, pero alam niyang totoo rin yun sa kanya. Ilang minuto pang lumipas bago muli nagsalita si Arol. "Alam mo na bang wala na si Mommy?" Tanong nito at halatang mabigat sa kanyang boses. Napatingin si Lorraine sa kanya at halatang nagulat. "Ano?" Tumikim naman si Arol at tinignan ang hawak niyang tasa. "Si Mommy, wala na siya. 2 taon na rin mula nung mawala siya ng dahil sa sakit." Huminga siya ng malalim. "Hindi naging madali para sa akin ang tanggapin niyon. Lalo na't kahit papaano ay naniniwala akong mahal niya rin ako sa paraang kaya niya. Pero sa totoo lang, mas naging magaan ang buhay ko nang wala ng mga utos niya at mga kontrol niya." Napayuko naman si Lorraine at iniisip na ang lahat ng ginawa ni Madam Eva noon sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. "Alam kong mahirap paniwalaan," dagdag pa ni Arol. "Pero sa pagkawala niya, na-realize ko kung gaanong kahalaga ang mga bagay na binabaliwala ko noon. At isa ka sa mga iyon, Lorraine. At si Princess." Biglang nanigas si Lorraine sa kanyang upuan. Halos hindi siya makatingin kay Arol. Napansin naman iyan ni Arol at ngumiti ng bahagya. "Hindi ko alam kung bakit mo itinago sa akin. Pero hindi ko naman siguro kailangan magpa-imbestiga para malaman ang totoo, hindi ba?" Napatingin si Lorraine sa kanya. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Arol, patawarin mo ako. Hindi ko naman talaga gustong itago ito sa'yo. Natakot lang ako. Sa lahat ng nangyari noon. Sa pamilya mo. Sa lahat ng sakit na dinanas ko." Hinawakan ni Arol ang kanyang kamay. Hindi siya pinigilan habang patuloy ang pagtulo ng kanyang luha. "Hindi na mahalaga ang nangyari noon, Lorraine. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon. Ikaw, ako, si Princess. Hindi ko napapayagang mapalayo pa kayo sa akin." Sa mga salitang yon, naramdaman ni Lorraine ang katapatan ni Arol. Napabuntong hininga siya at nagawang aminin ang matagal niya nang itinatago. "Oo, Arol. Si Princess. Anak mo siya. At ikaw ang ama niya." Napatigil si Arol. Ngunit sa halip na magalit o magtaka, ngumiti siya na may halong saya at lungkot. "Salamat, Lorraine. Sa wakas ay nasabi mo rin. Simula ngayon wala nang lihim. Wala nang pagtatago." Sa gabing yon, habang magkatabi sila nakaupo sa poolside, muling sumilay ang pag-asa sa kanilang mga puso. Isang panibagong simula para sa kanila at para sa kanilang pamilya. Nang sumunod na araw habang abala sina Lorraine at Princess sa palengke, bumisita naman si Stacy sa mansyon para kausapin si Grandma Lucia sa kanyang eleganteng anyo. Dala niya ang aura ng kapangyarihan at pangahamak. Hindi ito dumaan sa sekretarya ni Grandma Lucia at diretso itong pumasok sa opisina parang siyang may-ari ng lugar. "Ano ba talaga, Grandma Lucia?" ani ni Stacy na nakataas ang kilay at halatang inis na. "Napapagod na ako sa mga dramang to. Gusto kong malaman kung sigurado bang matutuloy ang kasal bukas o mas gusto mo bang pag-usapan natin ang posibleng makulong ka dahil sa mga dokumentong yon?"
Wika niya dahil sa gusto pa sanang i-reschedule na maglola ang natatakdang kasal. Pinilit naman ni Grandma Lucia na magpakalma. Bagamat ramdam niyang bumibigat ang kanyang dibdib sa stress. Stacy, hindi mo ba naiintindihan? Ang kasal ay hindi solusyon sa lahat ng bagay. Si Arol ay... Enough! Putol pa ni Stacy. Hindi ko kailangan ng sermon tungkol sa pagmamahal. Lalong-lalo na kung tungkol sa pera at reputasyon na nakataya rito. Hindi ba't para sa pamilyang Casanova ang kasunduang ito? O gusto mo ba talagang ipahiya kayo ng pamilya ko sa buong mundo? Napabuntong hininga naman si Grandma Lucia at saglit na tiningnan ang larawan ni Arol sa kanyang mesa. Mahal na mahal niya ang kanyang apo at alam niyang hindi ito masaya sa kasunduang ito. Pero paano niyang maipapaliwanag kay Stacy na hindi siya natatakot sa banta nito at ang tunay niyang takot ay ang mawala ang tiwala ni Arol sa kanya. Bukas, Grandma Lucia. Dagdag pa ni Stacy habang nag-aayos ng kanyang blazer. Bukas ang kasal. At kung hindi yun matutuloy, masisigurado kong hindi na ikaw ang mamamay-ari ng mansyon na ito. Handa akong ibunyag ang lahat ng tungkol sa peking papeles kung kinakailangan. Aniya, kahit wala namang katotohanan yun. Pagkatapos ng mataray na paalam, naglakad si Stacy palabas ng mansyon at iniwan si Grandma Lucia na tahimik, ngunit ramdam ang tensyon sa bawat hakbang niya. Pagbalik nila Lorraine at Princess mula sa palengke, wala silang kamalay-malay sa mga nangyayari. Masaya pa si Princess na pinakita ang mga bagong candy na binili niya, habang abala naman si Lorraine sa paghahanda ng hapunan para kay Arol at kay Grandma. Sa hapagkainan ng gabing yon, tahimik si Grandma Lucia. Napansin ito ni Arol. Grandma, may problema ba? Tanong niya. Umiling ang matanda. Wala naman, iho. Pagod lang siguro. Pero alam ni Arol na may malalim na iniisip si Grandma. Hindi siya mapakali buong gabi. Habang natutulog ang lahat, nananatili siyang gising sa kanyang opisina. Iniisip kung paano niyang haharapin ang mga banta ni Stacy at kung paano niyang maitatama ang mga pagkakamali ng nakaraan, lalo na ang kasalang labag sa kanyang kalooban. Alam niyang ang oras ay nauubos. Kailangang may gawin siya bago pa tuluyang mawala ng kontrol ang lahat. Habang ang araw ng kasal ay mabilis nang lumapit, ang tensyon ay lalong tumindi sa pagitan ni Arol at ang kanyang lola, si Grandma Lucia. Sa kabila ng magarbong paghahanda at ng lahat ng tao ay abala sa kasal na ito. Si Grandma Lucia ay nagdesisyong kausapin si Arol ng pribado. Walang ibang tao sa silid. Nag-iisa lamang silang dalawa. At ang matanda ay ramdam na ang bigat ng kanyang mga hakbang. Arol, iho, malungkot na pagsisimula ni Grandma Lucia. Alam kong mahal na mahal mo si Lorraine at naiintindihan ko kung bakit mo nais na ituloy ang kasal. At yun ay dahil sa akin. Pero iniisip ko din ang iyong kaligayahan. Nag-isip si Arol at nagpakita ng kalituhan sa mukha. Lola, anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Hindi pa lubos na nauunawaan kung ano ang tinutukoy ng matanda. Kung magpapakasal ka kay Stacy, Arol, maghiwalay kayo ni Lorraine. Pati na ang anak mo. At hindi ko kayang makita kang miserable. At higit sa lahat, hindi ko kayang mawalan ka ng pagkakataon na magkaroon ng tunay na kaligayahan. Iyon ang dahilan kung bakit handa akong tanggapin ang lahat ng parusa at banta na ibinabato sa atin ni Stacy at ng pamilya niya. Hindi ko kayang ituloy ang kasal kung ang ibig sabihin nito itatakul ka sa huli. Hindi ko kayang makitang masaktan ka. Tahimik naman si Arol. Tumingala sa mata ng kanyang lola. Laking pasasalamat niya sa lola na nag-alaga sa kanya. Ngunit ang sakripisyong hinihingi ng matanda ay mahirap tanggapin. Ano na lang ang mangyayari sa'yo, Grandma, kapag hindi natuloy ang kasal? Tanong ni Arol.
Hindi ko kayang makita ka makulong. Hindi ko kaya. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Tanggap ko na iyon, Arol. Sagot pa ni Grandma at tinapik ang kamay ng apo. Minsan may mga bagay na kailangan nating isakripisyo para sa mga mahal natin. At ito na ang panahon upang magsakripisyo. Hindi ko na kaya magpanggap na walang mali sa ating mga ginagawa. Nais ko lamang na makita ka na masaya kasama si Lorraine at si Princess. Hindi naman makapaniwala si Arol sa mga narinig. Hindi niya alam kung paano siya tatanggap ng desisyon ng lola. Grandma, huwag mong gawing mahirap ang lahat. Kung hindi matutuloy ang kasal, anong mangyayari sa'yo? Ano man ang mangyari, Arol, handa akong tanggapin ang lahat ng consequences. Sabi pa ni Grandma Lucia. Nais ko lang na magkaroon ka ng tamang buhay. At kung si Lorraine ang magdadala sa'yo ng kaligayahan, nararapat lamang na magawa mo ang mga hakbang upang makabalik sa kanya. Huwag mong isakripisyo ang kaligayahan mo para sa kasal na hindi mo namang gusto. Tahimik naman si Arol at ang mga mata ay puno ng emosyon. Alam niyang mahirap ang desisyon na ito, ngunit ramdam niya na ang bigat ng pagkakamali sa kanyang buhay. Hindi niya kayang mawala ng lola, ngunit mas lalo hindi niya kayang mawala ng pagkakataon para sa tunay na kaligayahan na matagal niya nang pinangarap kasama si Lorraine at si Princess. Nagdesisyon siya sa kabila ng mga bantahan ni Stacy at ang pamilya nito. Hindi niya kayang maging miserable. Grandma, hindi ko alam kung paano magpapatawad si Stacy at ang pamilya niya. Ngunit ikaw ang buhay ko. Huwag mong gawing mahirap ang lahat. Tsaka ako naiisipan ng mga consequences. Sumang-ayon na si Arol sa huling sakripisyo na gagawin niya. Iiwasan ang kasal at babalik kay Lorraine. Ngunit sa kabila ng mga desisyon, alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Lalo na kapag ang pamilya ni Stacy ay magsimulang magkasik ng mga problema. At katulad ng isang bagyong dumaan, muling tiningnan ni Arol ang buhay na naglalakbay patungo sa isang mas magaan at mas maligayang landas. Habang si Arol at Grandma Lucia ay patuloy na nag-uusap, at habang ang tensyon ay unti-unting lumalala dahil sa mga sakripisyong isinusuong ng matanda, biglang pumasok ang isang lalaki sa kwarto. Isang abogado na matagal nang kakilala ni Arol at tila nagmamadali ito. Arol, Grandma Lucia, sorry kung naistorbo ko kayo, pero may importanteng balita ako. Agad na sinabi ng abogado hanggang sa inaayos ang kanyang mga dokumento. May mga bagong development sa kaso. Wala pong kasalanan si Grandma Lucia. Nagulat si Arol at Grandma Lucia. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Arol. Si Stacy po. Simula ng abogado. Ginagamit lang ang inyong pangalan at ang pangalan ni Grandma para matuloy ang kasal at mapilitang magpakasal sa iyo si Stacy. Lahat po ng mga paratang at banda na sinasabi niya ay pawang pambabanta at pagpabalaknay lamang. Wala pong basihan ng mga paratang kay Grandma. Napakunot naman ang noo ni Arol at hindi makapaniwala sa narinig. Pero, paano mo nalaman to? Matapos ng ilang linggong pagsisiyasat at pagkuha ng mga dokumento, natuklasan ko ang mga akusasyon laban kay Grandma Peck. Lahat ng ito ay ginawa ni Stacy para mapilitang magpakasal kayo. Sagot pa ng abogado. Kaya kung matutuloy ang kasal na to sa ilalim ng mga pwersang yon, magiging legal ang lahat ng to. At walang mangyayaring parusa kay Grandma. Wala siyang kasalanan. Nagulat si Grandma Lucia sa pahayag ng abogado. Pero si Stacy ay handang gawin ang lahat para mangyari to. Sabi niya na nangingilid ang luha. Hindi ko kayang maging sagabal sa buhay ng apo ko. Ngunit ang mga mata ni Arol ay nagdiwanag sa mga narinig. So ang ibig sabihin, lahat ng akusasyon kay Grandma ay walang talagang batayan? At si Stacy, siyang may dahilan ng lahat ng ito? Oo, Arol. Wala siyang ibang layunin kundi ang mapilitang mapakasal ka sa kanya. Sagot ng abogado.
Kaya kung magdesisyon kang huwag ituloy ang kasal, wala kayong dapat na ikatakot. Hindi magagamit ng pamilya ni Stacy ang anumang legal na hakbang laban sa inyong pamilya. Mabilis na nawala ang kabigatan sa puso ni Arol. Kung ganon, hindi ko na kailangang magpakasal kay Stacy. At hindi ko na kailangang isakripisyo ang kaligayahan ko. Si Grandma Lucia naman ay huminga ng malalim at napangiti. Ngunit Arol, hindi ko kayang makita ka na naguguluhan. Hindi ko na kayang gawing mahirap ang buhay mo dahil kay Stacy. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat, Lola. Sagot ni Arol at hawak ang kamay ng matanda. Mahal ko si Lorraine at si Princess. Tanggap ko na ang lahat ng kahinatnan. At hindi ko pababayaan na maging miserable si Lorraine at si Princess. Habang ang abogado ay nagsusumite ng mga dokumento, malinaw sa mga mata ni Arol na ang tamang desisyon ay ang sundin ang tinig ng puso. Tumalikod siya kay Grandma Lucia at nagdesisyong balikan si Lorraine at si Princess. Hindi na siya magpapadala sa mga puwersa ni Stacy at ng pamilya nito. At sa kabila ng lahat ng kalituhan, nagpasya si Arol na magsimula ng bagong buhay. Isa na puno ng pag-ibig, pagkakaisa at kaligayahan. Nang malaman ni Arol at ni Grandma Lucia ang buong katotohanan tungkol sa mga kasinungalingan ni Stacy, agad nilang tinanggap ang desisyon na hindi na itutuloy ang kasal. Hindi na nila kailangan pang magsayang ng oras sa isang kasal na puno ng kasinungalingan at panlilin lang. Sa halip ay nagplano silang maghain ng kaso laban kay Stacy. Hindi lang dahil sa binakmail sila kundi pati na rin sa iba pang mga illegal na gawain ito. Habang naglalakad sila palayo mula sa mansyon, narinig nila ang malakas na sigaw. Nasilip nila si Stacy na mabilis na naglalakad patungo sa kanilang direksyon kasama ang ilang mga bodyguards. Hindi na pwedeng patagilid o magtago. Alam na nilang hindi nila pwedeng patagilid pa sa isyong ito. Arol! Sigaw ni Stacy galit na galit habang mabilis na naglalakad patungo sa kanya. Wala kayong karapatang huminto sa kasal. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng basta-basta. Sumisigaw siya at sa isang iglap, nagsimula na siyang magwala. Tumigil si Arol at humarap kay Stacy. Puno ng galit pero kalmado. Alam ko ng lahat ng ginawa mong pagpapanggap at pang-blackmail, Stacy. Sabi ni Arol. Habang tinitingnan si Stacy ng malalim. Hindi ko na kaya magpakasal pa sa isang tao na gumagamit ng kasinungalingan at peke para makuha ang gusto niya. Hindi ka karapat-dapat maging parte ng buhay ko, Stacy. Tumingin si Arol kay Grandma Lucia at nagbigay ng isa pang ngiti ng pagkakasunduan. Ngayon, magsasampa tayo ng kaso laban sa iyo. Lahat ng ginawa mong pambabanta, pang-aabuso at panliling lang ay hindi pwedeng palampasin. Dahil sa galit ni Stacy, nagsimula siyang magtangkang magmakaawa at magtangkang ipakita ang kanyang mga plano, ngunit sinabihan siya ni Arol na hindi mo na kayang baguhin ang mga nangyari. Ang lahat ng to hindi mo na kayang ibalik pa. Si Stacy naman ay napuno ng galit at takot, ngunit wala na magagawa. Ang mga bodyguards niya hindi rin makapigil sa desisyon ni Arol. Si Stacy, sa kabila ng lahat ng mga sinabi niyang pananakot, ay hindi na kayang kontrolin ang sitwasyon. Nagkamali ka, Stacy. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo na may bayad ang lahat ng ginawa mo. Dagdag pa ni Arol. Habang binabaybay nila ang mga hakbang na magdadala sa kanya at kay Lorraine sa isang bagong buhay. Isang buhay na malaya sa mga kasinungalingan at mga maling akala. Naglakad sila na magkasama papalayo mula sa hindi natuloy na kasal at naiwan naman si Stacy na mag-isa na nagtatangkang bawiin ang lahat ng nasayang niyang pagkakataon. Si Arol at ang kanyang pamilya nagsimula ng muling magbuo ng kanilang buhay ng mas maligaya at mas buo kaysa dati. Makalipas ang lahat ng pagsubok, nagbalik pa sa normal ang buhay ni Arol. Ang lahat ng alalahanin at bigat na dulot ng nakaraan ay napalitan ng mga magagandang plano para sa kanyang mag-iina.
Sa wakas, natutunan na ni Arol ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay hindi ang karangyaan o ang negosyo, kundi ang pamilya. Lorraine at si Princess. Minsan habang kasama si Princess at naglalaro sa hardin, napansin ni Arol na masaya sila. Ngunit sa mga mata ni Lorraine may kalungkutan pa rin. Alam niyang hindi madali para kay Lorraine na muling magtiwala, lalo na sa kanya. Ngunit hindi siya susuko. Gusto niyang ipadama kay Lorraine na hindi na siya babalik pa sa mga madaling desisyon. Handang-handa na siyang ayusin ang lahat ng nasira. Isang gabi pagkatapos ng isang simpleng hapunan na kanilang pinagsaluhan, nagdesisyon si Arol na kausapin si Lorraine. Habang nag-uusap sila sa kanilang sala, nakita ni Arol na may isang malalim na tanong sa mata ni Lorraine. Lorraine, simula ni Arol. Alam ko na maraming nangyari at baka mahirap tanggapin. Pero isang bagay lang sigurado ako. Hindi ko kayang mabuhay nang wala kayo. Tinitigan siya ni Lorraine. Hindi ito makapaniwala sa mga salitang lumalabas ngayon sa bibig ni Arol. Arol, sagot ni Lorraine. Hindi ko na kaya magtiwala ulit. Lalo na sa mga bagay na nasaktan ako. Alam ko na mahirap. Pero handa ako magsimula ulit para sa'yo. Para kay Princess. Walang ibang dahilan kung bakit ko gagawin to kundi ikaw. Tugon ni Arol habang hinahaplos ang buhok ni Princess na nakaupo sa kanyang kantungan. Mahal kita, Lorraine. At gusto ko kayong makasama. Habang buhay. Tahimik na naman si Lorraine sa mga sinabi ni Arol. Ang mga salitang ito ay tumagos sa kanyang puso. Pero matagal niya nang pinagdasal na sana magbago si Arol. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdaman, kailangan niya magdesisyon. Sigurado ka na ba, Arol? Pwede bang magbago ang lahat ng to? Pwede ba talaga nating ayusin? Tanong pa ni Lorraine habang tinititigan ang mata ni Arol. Oo naman. Wala namang sino man na makakahadlang pa sa atin. Sagot ni Arol na may buo at malakas na paninindigan. Wala akong ibang plano kundi kayong dalawa. Gusto kong mabuo tayo ulit. At handa ako maghintay. Hanggat gusto mo, Lorraine. Si Lorraine naman ay nanahimik sa mga sandaling yon. Maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ngunit ang pinakamahalaga ay kung paanong muling makakabangon at magtulungan. Sa huli, isang malalim na hinga ang kanyang ipinalabas. At unti-unting ngumiti. Kung ganon, Arol, simulan natin. Pero hindi ito madali. Sabi pa ni Lorraine na may kahalong kaligayahan at takot. Pangako mo lang na hindi mo kami iiwan muli. Salamat, Lorraine. Hindi ko na kayo iiwan. Pangako ko yan. Tugon ni Arol habang tinatanggap ang pagkakataon na muling ayusin ang kanilang pamilya. Ang mga salitang yon ay ang unang hakbang para sa muling pagbuo ng kanilang relasyon. Bagamat puno ng pag-aalinlangan, nagbigay sila ng pagkakataon sa isa't isa. Isang bagong simula, hindi lamang para kay Arol kundi para kay Lorraine at kay Princess. Nang sumunod na araw, masayang-masaya si Arol habang binabalak ang pinakamahalagang hakbang ng kanyang buhay, ang mag-propose kay Lorraine. Matapos ang mga pagsubok at sakit na pinagdaanan nila, nakaramdam siya ng pag-asa na muling buuin ang kanilang pamilya. Alam niya hindi magiging madali ang lahat, ngunit buo ang kanyang desisyon na itaguyod si Lorraine at si Princess sa kanyang buhay magpakailanman. Nagplano siya ng mga simple pero romantic na surprise wedding proposal sa tabi ng dalampasigan. Pinili niya ang lugar na iyon dahil ito ang isang lugar na may kahulugan sa kanila ni Lorraine. Dito sila unang naglakad ng magkasama. Ito nila unang nakatagpo ng kaligayahan sa kabila ng lahat ng pagsubok. Dito siya maghihintay ng sagot mula kay Lorraine na magbibigay daan sa kanilang bagong simula. Nag-ayos siya ng isang intimate dinner by the beach na may kandila at mga lanterns na magbibigay ng romantikong atmosphere. Pinili niyang dumating sila ni Lorraine at Princess sa lugar na walang kaalam-alam si Lorraine sa kanyang plano. Gusto niyang maging sorpresa ito para kay Lorraine kaya nagplano siya na magsinungaling muna tungkol sa kanilang vacation para makuha ang atensyon nito nang hindi ito makapaghanda. Habang dumaan ang araw ng proposal, ipinagkatiwala ni Arol kay Grandma Lucia ang mga detalye at mga paghahanda para sa proposal.
Si Grandma Lucia ay tuwang-tuwa at excited na tumulong. Nang araw na ng proposal, kinuha ni Arrow si Lorraine at Princess at dinala sila sa dalampasigan na may mga bulaklak na nakakalat at kumikinang na mga ilaw mula sa lanterns. Bago magtakip silim, nang makarating na sila sa dalampasigan, iniwasan muna ni Arrow sa ipakita agad ang plano. Gusto niya mag-enjoy ang mag-ina sa kanilang oras sa dalampasigan. At habang naglalakad sila sa buhangin, nagbigay siya ng mga simpleng usapan tungkol sa kanilang buhay at pagmamahal sa isa't isa. Ngunit sa pagdapo ng gabi, nang mas lumakas ang alon at ang hangin ay humaplos sa kanilang mga katawan, huminto si Arrow at nagkatinginan sila ni Lorraine. Kumuha si Arrow ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harap ni Lorraine. Ang mga mata ni Lorraine ay nagulat at ang kanyang puso ay mabilis na bumilis. Lorraine, simula ni Arrow. Mula sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin, hindi ko kayang mawalay sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. At kahit anong mangyari, hindi ko na kayo kayang iiwan. Kaya nais kong tanungin ka, Lorraine, pabayag ka bang maging asawa ko? Gusto ko kayong makasama magpakailanman at magsimula tayo ng bagong buhay bilang isang pamilya. Tahimik ang hangin at tanging ang alon ang naririnig sa paligid. Tumango si Lorraine at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng kaligayahan. Hindi niya inaasahan ang momentong ito. Ngunit naramdaman niyang tapat at totoo ang lahat ng sinabi ni Arrow. Oo, Arrow. Sagot ni Lorraine habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Oo, nais ko rin kayong makasama magpakailanman. Nagtagumpay ang proposal at niyakap ni Arrow si Lorraine ng mahigpit habang si Princess naman ay tumatalon-talon sa kagalakan. Sa huling bahagi ng gabi, ang kanilang mga puso ay puno ng saya at simula na ng kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Muling nagbukas ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang chapter na puno ng pag-ibig, pamilya at pag-asa. Matapos ang ilang linggong paghahanda, natupad na rin ang matamis na kasal ni Arrow at Lorraine. Ang kasal na ito ay hindi lamang pag-iisa ng dalawang pusong nagmamahalan, kundi isang simbolo ng kanilang mga pagsubok at tagumpay. At higit sa lahat, ng pag-asa at bagong simula para sa kanilang pamilya. Ang kanilang kasal ay isang simpleng seremonya, ngunit puno ng pagmamahal. Ang dalampasigan na kanilang pinagdaanan ng unang hakbang ng kanilang pagmamahalan ay naging success sa kanilang pangako sa isa't isa. Ang mga pamilya at malalapit na kaibigan na nagmamahal sa kanila ay nandoon. Kabilang ang mahal nilang si Grandma Lucia na patuloy na nagbibigay ng gabay at suporta sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng kasal, agad sila nagsimula ng bagong buhay sa mansyon. Ang malaking bahay na ngayon puno ng kasiyahan, tawa at pagmamahal. Si Princess ay laking tuwa sa mga bagong laruan at mga kwarto, habang si Lorraine naman ay nagkaroon ng pagkakataong magpahinga at mag-focus sa pagiging ina at asawa. Sa tulong ni Grandma Lucia, naging magaan ang kanilang pamumuhay sa mansyon. Si Arrow naman bilang bagong asawa ni Lorraine ay hindi lamang abala sa kanyang mga negosyo, kundi mas pinapahalagahan ang kanyang oras kasama ang pamilya. Pinili niya maglaan ng oras upang magtulungan sila ni Lorraine sa mga maliliit na bagay, pagtulong sa anak, pag-aalaga sa kanilang tahanan at pagtutok sa kanilang relasyon. Habang nagsisimula sila ng bagong buhay, si Lorraine ay mas nagiging kampante na sa kanilang relasyon at sa lahat ng nangyari. Alam niyang hindi naging madali ang lahat, ngunit nararamdaman niyang natagpuan nila ang tamang lugar sa isa't isa at sa kanilang pamilya. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting nagpapagaling at sa bawat araw lumalalim ang kanilang pagmamahal at pagkakaintindihan. Ang tahanan nila ngayon ay puno ng pag-asa at saya. Hindi lang sila mag-asawa at mag-ina kundi isang pamilya na muling naghilom at nagsimula ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang mansyon ay hindi na lamang isang lugar. Ito na ang simbolo ng kanilang bagong buhay ng pag-ibig at muling pangarap na sabay nilang binuo. Sa isang tahimik na gabi sa kanilang mansyon, habang nakaupo sila Lorraine sa tabi ng fireplace, hawak ang kamay ng isa't isa, nagsimula magsalita si Arrow.
Ang mga mata niyang puno ng pagmamahal ay nakatingin kay Lorraine, ang babaeng nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Lorraine, mahal ko. Hindi ko alam kung anong naging dahilan kung bakit tayo nagkatagpo. Pero natutunan ko na sa bawat pagsubok, ikaw ang naging sagot. Ang hirap ng lahat ng pinagdaanan natin. Pero hindi ko pinagsisihan ni isang saglit. Kasi ngayon nandyan ka. At nararamdaman ko na ang pag-ibig mo na mas malalim pa kesa sa dati. Malambing na sabi ni Arol. Ngumiti naman si Lorraine. Arol, siguro nga hindi madali ang lahat ng to. Minsan akala ko wala ng pag-asa. Pero ikaw ang naging dahilan ng pagbabago. Hindi ko alam kung paano ko na-survive lahat ng yon. Pero nang dahil sa'yo, natutunan kong magtiwalang muli sa sarili ko at sa atin, sa pagmamahala natin. Hindi ko na kaya magbalik sa mga araw na wala ka sa buhay ko, Lorraine. Ikaw at si Princess, kayo ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ko na hahayaang masaktan kayo. Pangako ko magiging tapat ako sa'yo at magiging pinakamahusay na asawa at ama na kaya ko. Wika pa ni Arol. Arol, mahal ko. Pangako ko rin sa'yo na hindi kita iiwan. Laban tayo. Hindi lamang para sa ating pamilya kundi para sa atin. Pangako, naaalagaan ko ang puso mo at mas lalo pang pagmamahal ang ibubuhos ko sa'yo. Hindi kita pababayaan. Kayo ni Princess. Hinalikan siya sa noo ni Arol bago sumagot. Alam mo, Lorraine, hindi ko kayang mawala ka. Laging nandyan ka at wala na makakapaghiwalay sa atin. I promise to love you every day, even on the days when life gets hard. I promise to cherish you, to never let go and to make sure we will always build our dreams together. Muling umiti si Lorraine. And I promise you, Arol, that no matter what comes our way, I'll be by your side. Through every challenge, through every triumph, we'll face it all as one. I love you now and always. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa mga salitang yon, isang bagong pangako ang ipinagtagpo nilang dalawa. Isang pangako na magkasama nilang haharapin ang lahat ng pagsubok ng buhay. At sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, mananatili silang magkahawak kamay. Ang gabi ay puno ng tamis ng kanilang mga pangako at ang katiyakan ng isang mas maliwanag na bukas bilang mag-asawa at pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!